Pagkatapos ng 3 segundo, mababaliw ako sa inyong mga mata. 3. Chu Chen, umalis ka na ngayon, may oras ka pa. Ang saya ko. Sa wakas, masasaksihan ko na ang kasalang ubos kayamanan. Simula ng seremonya. Chu Chen, tingnan mo. Ganito ang trato sa pinakamataas na VIP na hindi mo mararanasan sa buong buhay mo. Ang pinakamataas na piging, maling pagkilala ng pagkakakilanlan. Pakibigay ang pinakamataas na itim na card sa may-ari. Ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi ng batang ito, Hotel ng Corona, na siya ang nagpabok nito? Bakit ngayon sinasabi na may maling pagkilala ng pagkakakilanlan? Oo nga. Paano nangyari ito? Bakit ganito? Baka ang tatay ko nakalimutang i-bind ang impormasyon ng pagkakakilanlan ko. Paano? Somehow, sinabi mo kanina na ang hotel na ito ay ikaw ang nagpabok. Pero bakit ang sistema hindi ka kinikilala? Chu Chen, bakit ka masaya? Oo, hindi ko na-swipe. Tama, pero ikaw na ganitong simpleng tao. Anong karapatan mong magsalita tungkol sa akin? Oo nga, may kakayahan si Hauge. Kahit hindi na-swipe, posible. Ang sistema ang may problema. Isa kang cute na tao. Hindi mo mailabas ang card. Anong karapatan mo para magsalita tungkol kay Hauge dito? Hindi ko mailabas ang card. Chu Chen, ano ang ginagawa mo? Alam mo ba, ito ang pinakamataas na itim na card. Ang paggawa ng card na ito ay nagkakahalaga ng bilyon. Kung masisira mo ito, kahit ibenta mo ang buong pamilya mo, hindi mo pa rin ito mababayaran. Ang ingay mo, Lin Feifei. Ang dahilan kung bakit hindi ko mailabas ang card, ay dahil ang card ko ay kinuha ng 2 cute na tao dito. Kinuha lang. Ang card na ito ay akin talaga. Kung ang card na ito ay sayo, ngayong araw, sa harap mo, luluhod ako at tatawagin kitang ama. Ganun ba? Pero sayang, hindi kita tatanggapin bilang ganitong klaseng anak. Pero, kung i-activate ang card na ito, kayong 2 cute na tao, ay luluhod sa harapan ko, at gagayahin ang tunog ng aso. Kaya nyo ba? Nakakatawa, mukhang malala na ang sakit mo. Sige, kung kaya mong i-activate ang card na ito, susundin kita. Kung hindi mo ito ma-activate, sa harap ng lahat, sige. Ibukan nyo ang mga mata nyo. Tingnan mo ng maigi. Chu Chen, ikaw ang gumagawa ng kahihiyan sa sarili mo. Chu Chen, ang card na ito ay matagal nang nandito. Walang kahit anong reaksyon. Mas mabuti pang magmadali ka. Habarin mo ang iyong damit. Magpakitang gilas ka sa lahat. Bakit ka nagmamadali? Malapit na itong matapos. Ginoong Chu, matagumpay mo nang na-activate ang pinakamataas na pribilehiyo sa Hotel ng Corona. Koronasyon ng Corona. Ngayong araw, ika-6. Ikaw ang magiging pinakamaliwanag sa buong mundo. Pinakamataas na VIP. Ang bituin ng Corona. Magliliwanag ito para sa iyo magpakailanman. Ginoong Chu, mangyaring ikaw ang magkorona. I-anunsyo ang simula ng piging. Lin Feifei, maaari na kayong lumuhod ngayon. Tuparin ninyo ang pangako ninyo kanina. Paano ito nangyari? Lin Feifei, sa loob ng 3 taon, kahit itinago ko ang aking pagkakakilanlan, ang gusto mo, hindi ko kailanman binaygo ka. Kahit sa pamumuhay, hindi kita pinabayaan na maranasan ang kahit kaunting hirap. Iniisip ko pa sana, pagkatapos ng 3 taon, sasabihin ko na sa iyo ang lahat, para maging ikaw ang pinakamaligaya sa mundo, ang pinakamasayang babae. Pero sino ang mag-aakala? Ikaw mismo ang Samira sa lahat ng ito. Nasira ito. Diyos ko, ang galing pala talaga ni Chu Chen. Kahit na hindi ganito kagaling si Chu Chen, kahit hindi siya kahanga-hanga, hindi pa rin iyon dahilan para kay Lin Feifei. Naiwanan si Chu Chen. Oo, ang ganitong klaseng babae, talagang nararapat lang sa kanya ito. Nararapat lang. Lin Feifei, ngayon pwede mo nang tuparin ang pastahan kanina. Lumuhad ka. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo rito.
Kahit na kaya mong arkilahin ang buong hotel na ito. Ano naman? Malay mo, nagpapanggap ka lang na mayaman. Tama, Chu Chen. Sa loob ng 3 taon, na magkasama tayo. Bukod sa marunong kang maglaba at magluto, ano pa ba ang kaya mong gawin? May kakayahan ka ba? HMPH. Kahit ang sarili mong babae, hindi mo kayang panatilihin. Isa kang ganap na, maliit na kaawa-awang tao. Ngayon, ginagawa mo ang lahat ng ito, para lang subukang makuha ulit ang loob ko, hindi ba? HMPH. Nangangarap ka lang. Chu Chen. Sa tingin ko, ubos kayamanan ka na. Inarkila mo lang ang mga props na ito, at kinuha ang mga aktor na ito, para magpanggap sa harap namin. Ang layunin mo, ay para lang galitin si Feifei. Pagsisihan niya ito. Sayang naman. Ngayon si Feifei, ay babae ko na. Kung ipagpapatuloy mo ang ganitong mababang paraan, lalo mo lang akong mapapaisip na ikaw, ay mas nakakaawa, at mas mababa. Lin Feifei, masyado mong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ngayon, sa mga mata ko, bilang si Chu, isa ka lang na medyo kaakit-akit. Si Sun Hao lang ang tipo ng tao, na ituturing kang kayamanan at kukunin pabalik, tungkol naman sa aking pagkakakilanlan, at katayuan. Kung gusto kong maghanap ng babae, hindi ba't isang salita lang, ang kailangan? Kayong mga tulad ng palaka sa balon, paano kayo karapat dapat magtanong, tungkol sa taas ko? Isang salita lang ang kailangan. Sige nga, ang dami mong sinasabi, nasaan na? Hindi ba't dati kang naghanap ng 3 pangunahing kagandahan, para samahan kang magkunwari? Bakit wala silang makita ngayon? Ngayong inarkila mo ang sirang hotel na ito, baka pati ang pera ng mga magulang mo, ay naubos na rin, hindi ba? Ha ha ha. Sun Hao, Lin Feifei, maniwala man kayo o hindi, para sa akin, si Chu Chen, kayo'y parang alikabok lang na dumaan sa mukha, hindi karapat dapat banggitin. Pero kayo, ang mga pangakong binitiwan ninyo kanina, ay paulit-ulit ninyong tinatanggihan. Ngayon, agad-agad, tutuperin ninyo ang mga pangako ninyo kanina. Lumuhad. Huwag ninyo akong piliting ulitin pa ito sa 2 beses. Lumuhad sa'yo, at tumahol na parang aso. Sa itsura mong nagkukunwari lang. Ganyan ba, Chu Chen? Maliban na lang kung, ang mga sinabi mong pagyayabang kanina ay totoo. Maliban na lang kung, talagang makakahanap ka ng mas maganda kay Feifei, at mas kahanga-hangang babae, na magmumungkahi ng kasal sa'yo dito mismo. Tama, Chu Chen. Kahit ubusin mo ang lahat ng yaman mo, at kahit saan, ipareserba mo ang buong bulwagan ng hotel ng Corona. Ano ngayon? Ang mababang estado mo, ay hindi pa rin magbabago. Ang estado ko, bakit ko kailangang patunayan sa mga tulad ninyo, na parang mga langgam lang? Gusto mong maniwala kami sa'yo? Pwede naman. Hindi ba't dati kang kumuha ng 3 pangunahing kagandahan, para magpanggap na mga aktres? Hindi ba't nag-aagawan pa sila, para magpakasal sa'yo? Nasaan na sila? Kung talagang kaya mong papuntahin sila rito, aaminin ko na talo ako, at tutuperin ng pastahan. Pero kung hindi mo sila mapapapunta, sumunod ka na lang, at maghubad ng damit. Kaya mo ba? Ay nako, Hauge, bakit mo pinahihirapan ang cute na ito? Si Chu Chen na cute na ito. Noon, kung hindi dahil sa awa ko sa kanya, na naging magkasama kami, sino ba ang makakasabay sa kanya? Ngayon na wala na ako sa kanya, baka ni isang babaeng taga-baryo, hindi niya kayang pakasalan. Ha ha ha, sa klase mong ganito, ginagawa pang pamantayan ng kahusayan. Sakto lang, ngayon ang araw ng kasalan ko. Dahil nandito na kayo, magiging maaway na lang ako, para ipakita sa inyo, ang babae ni Chu Chen. Mas higit kay Lin Feifei, libo-libong beses na mas mahusay. Konting Saturday lang. Nasaan ang tao? Tawagin mo na siya. Wala namang dumating. Kahit anong sabihin mo, anong silbi? Sino ba ang hindi marunong magsalita ng walang laman? Oo nga, sa tingin ko, siya ay puro salita lang. Parang tren na walang preno ang bibig. Chu Chen, ikaw ay puro salita lang. Bakit hindi mo siya dalhin dito? Oo nga, tama. Dalhin mo siya dito. Hindi niyo pa ba alam? Nagpapanggap lang siya. Sa tingin ko, ngayon, kahit maghintay hanggang magdilim, walang darating. Ha ha ha. Sino ang nagsabing walang darating? Ang pangunahing mga awit ng Dacia, Ling Wei, nagmumungkahi ng kasal kay Ginoong Chu Chen.
tagapangulo ng lupon ng kumpanyang Su. Dumating si Su Qingyu. Chu Chen. Ako, si Su Qingyu. Handa kong ialay ang lahat ng pag-aari ng kumpanyang Su bilang dot upang magmungkahi ng kasal sa iyo. Handa ka bang pakasalan ako? Dumating ang mandirigmang Diyos ng Fenghuang Hall. Ay nako, Hauge, bakit mo pahihirapan ang cute na to? Si Chu Chen lang naman itong cute na to. Noong una, kung hindi ko siya kinaawaan at sinamahan, nagsama kami. Sino pa kaya ang makakasabay sa kanya? Ngayon nawala na ako. Baka ni isang simpleng babae sa baryo. Hindi niya magawang pakasalan. Ha ha ha, sa klase mong ganyan, ikaw pa ang magiging pamantayan ng kahusayan. Sakto, kasal ko ngayon. Dahil nandito na rin kayo, magpapakita na lang ako ng kabutihan, para makita nyo, ang babae ko, si Chu Chen, na mas magaling kay Lin Feifei, ng libu-libong beses. Tama na ang Saturday. Nasaan na siya? Tawagin mo na siya. Wala pa siya rito. Kahit anong sabihin mo, anong silbi niyan? Sino ba ang hindi marunong magyabang? Oo nga, sa tingin ko, puro salita lang siya, na parang tren ang bibig. Chu Chen, puro kasalita. Bakit hindi mo siya dalhin dito? Oo nga, tama, dalhin mo siya rito. Hindi nyo pa ba alam? Nagpapanggap lang siya. Sa tingin ko, ngayong araw, kahit maghintay tayo hanggang gamabi, wala pa ring darating. Ha ha ha. Sinong nagsabing walang darating? Ang pinakamagaling na mga awit ng Dasiya, Ling Wei, nagpropose kay Ginoong Chu Chen. Ang nangungunang mga awit ng Dasiya, si Ling Wei, nagpropose kay Ginoong Chu Chen. Ah! Diyos ko, ang Diyosa ng kanta ng Dasiya, si Ling Wei. Siya ang idolo ko. Ang ganda niya. Diyos ko, ang reyna ng kanta ng Dasiya, ang pambansang Diyosa. Sa harap ng napakaraming tao, sa harap nila, nagpropose kay Chu Chen. Ito. Sobrang nakakagulat. Imposible. Siya ang reyna ng kanta ng Dasiya. Peke, siguradong peke ito. Kamukha lang niya siguro. Oo, Chu Chen, para lang sa reputasyon mo, nagimbita ka pa ng peking artista. Baliw ka na ba? Oo, siguradong peke ito. Sino ba si Ling Wei, ang diyosa ng musika? Paano siya mapupunta rito? Lalong hindi siya magpo-propose sa'yo, na isang cute lang. Chu Chen, sobra na ang ginagawa mo. Nagpapanggap kang may koneksyon sa isang sikat na bituin. Maghintay ka na lang nakasuhan ka. Chu Chen, sinabi ko na, pumapayag ako. Ngayon, ako, si Ling Wei, sa harap ng Jiang Cheng, lahat ng mga kilalang tao, muling magpo-propose sa'yo. Ikaw, pwede mo ba akong pakasalan? Ha, Diyos ko, totoo nga si Ling Wei. Ang ganda ng aura at hitsura niya. Nakita ko siya sa telebisyon, napakaraming beses. Siguradong hindi ako nagkamali. Ang idolo ko, siya talaga. Nag-propose kay Chu Chen. Nawasak ang pangarap ko. Miss Ling Wei, salamat sa iyong pagmamahal. Ang iyong damdamin, natanggap ko. Chu Chen, ano bang pinapakita mo? Magkano ang binigay niya sa'yo? Para samahan ka sa pagarte. Ang klase mong cute. Para kay Ling Wei, ang reyna. Hindi ka karapat-dapat kahit magdala ng sapatos niya. Kayo, nagkakaisa kayo sa panloloko. Huwag kayong maniwala, lahat kayo. Tama, panloloko. Miss Ling Wei, ikaw, niloko ka ba niya? Siya, isa lang siyang cute na tao. Isang pulubi. Hindi siya karapat-dapat na makasama ka. Tumahimik ka. Ako, si Ling Wei, sa aking mga ginagawa, bakit ko kailangang magpaliwanag sa inyong lahat, mga langgam? Ang kay Ginoong Chu Chen, kahusayan at dangal. Hindi ito para sa inyong lahat, mga palaka sa balon, na basta-basta na lang humusga. Kung manggahas pa kayong manginsulto,
sa lalaking pinili ko. Maniwala ka man o hindi, papatikim ko sa inyo ang buong industriya ng libangan na laban sa inyo. Lin Feifei, ang mga mata mo ba ay nasa likod ng ulo mo? Ang reyna ng entablado, si Ling Wei, ang lalaking pinag-aagawan ng lahat, ay tinapon mo lang na parang wala lang. Oo nga, tama, iniwan ang ginto at jade, para lang pulutin ang sirang bato. Feifei, ang paningin mo talaga, ay talagang marunong pumili ng perlas sa basura. Tama, sabi mo si Chu Chen ay cute, pero ikaw, sa cute, ay naawa ng 3 taon. Mas mababa ka pa ba sa cute? Ha ha ha. Sun Hao, Lin Feifei, panahon na para tuparin ang inyong pastahan. Tama, lumuhod. Gamaya sa tahol ng aso. Bilisan niyo ang pagluhod. Huwag kayong matakot. Oo, ang pumusta ay dapat tumyupad. Lumuhod. Tumahimik. Lahat kayo, tumahimik. Chu Chen, akala mo ba dahil kumuha ka ng artista para suportahan ka, ay magaling ka na? Sinasabi ko sa'yo, ang tatay ko ay ang general manager ng Su Group. Su Group, pang-10 sa pandaigdigang ranggo. Nangungunang higanti, ang magiging tagapagmana sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Ano ang ibig sabihin nito? Langit, Su Group, pang-10 sa pandaigdigang ranggo. Isang napakalaking entidad. Su Group. Hindi ba yon ang kumpanya ni Su Qingyu? Alam niyo na ngayon, ang galing ng kapatid kong si Hao, di ba? Itong si Chu Chen, kahit na inalok ng kasal ng reyna ng langit, sa totoo lang, isa lang siyang laruan ng iba. Pero ang kapatid kong si Hao, kaya kayong dalhin sa Su Group, sa isang iglap, at maging empleyado ng nangungunang grupo. Chu Chen, narinig mo ba? Kahit sikat na artista ang kumanta at sumayaw, kahit gaano pa kasikat, sa harap ng ganap na kapangyarihan at kapital, wala kang halaga. Chu Chen, isa ka lang na umaasa sa mga babae, isang lalaking umaasa sa yaman ng iba. Cute lang talaga, kahit isuot mo ang royal robe, hindi ka pa rin magiging prinsipe. Tama, Chu Chen, kahit maloko mo ang isang artista, ano ngayon? Umaasa ka pa rin sa mga babae. Ikaw mismo ay walang kakayahan, maliit na cute. Tanging ang kapatid kong si Hao, ito ang tunay na may potensyal, ang tagapagmana ng Su Group. Ano ang ipagmamayabang mo? HMP, parang palaka sa balon. Mali ba ang sinabi ko? Kung may tapang ka, patunayan mo na hindi ka umaasa sa mga babae. Patunayan mong mas magaling ka sa akin. Ang Su Group na kinabibilangan mo, mas malakas pa. Nasaan ang patunay? Sino ang magpapatunay para sa'yo? Dahil lang ba sa pag-upa mo ng hotel na ito? Sino ang nakakaalam kung nangutang ka ba sa mataas na interes? Sun Hao, umaasa ka sa magulang mo ng ganito, at may lakas pa ng loob. Ikaw talaga ang kakaiba. Su Group, pang-10 sa buong mundo. Wow, mukhang napakahusay pakinggan. 3 taon na ang nakalipas, basta ko lang ginawa ang isang maliit na kumpanya. Parang hindi sinasadya, naging pangalawa sa buong mundo. Ano? Buong mundo? Pangalawa? Anong kumpanya? Ang pangalawa sa buong mundo? Pangalawa? Ha ha ha, ang pagyayabang ay walang buwis. Chu Chen, baliw ka na. Siguradong baliw ka na. Ha ha ha, pangalawa sa buong mundo. Chu Chen, natatakot ka siguro sa posisyon ng tatay ko, kaya natulala ka. Ngayon puro salita ka na lang. Nagpapakalat ka ng walang basehan. Nasaan ang ebidensya? Paano mo ito mapapatunayan? Ikaw ngayon, kung mapapatunayan mo, ikaw ang pangalawa sa buong mundo. Ang boss ng Tiansheng Group. Ako, Sun Hao. Magbibigay ako ng 100 beses na paggalang sa'yo dito mismo. Su Group, si Mr. Su, nagdala para sa bagong kasal. Napakamahal na dot. Pakicheck ng bagong kasal. Itay. Ito si Su, ang general manager ng Su Group, si Mr. Sun. Siya talaga. Nakita ko siya sa magazine ng negosyo. Diyos ko, sa Su Group, si Mr. Sun. Dumating mismo. Itay, bakit ka nandito? Pinapanta ako ni Chairman Su. Nagdala ng dot na nagkakahalaga ng bilyon. Magpo-propose siya sa bagong kasal. Dot, pag-propose. How kuya, ikaw ang tatay mo. Ang tatay mo ay dumating para sa amin. Para suportahan tayo. Siguradong dumating siya para turuan ng leksyon si Chu Chen. Lin Feifei, malapit ba tayo? Hinayla mo lang ako ng ganito. Itay,
Sabi mo kanina, si Chairman Su, magpo-propose sa bagong kasal ngayon. Isa lang ang bagong kasal ngayon. Ako iyon. Ikaw ngayon. Hindi ba dapat pakakasalan mo yung si Lin Feifei ba? Oo nga, Hauge. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan. Ang Chairman Su ng Su Group, siya ay isang alamat sa mundo ng negosyo. Isang maalamat na makapangyarihang babae. Kinikilala sa buong mundo. Isang maalamat na pinakamataas na diyosa. Ang taong napili niya, tiyak na, isang natatanging tao. Sa buong lugar ng kasal, bukod sa akin. Sino pa ang may ganitong karapatan? Paano naman ako? Ano ang gagawin ko? Ay nako, Feifei, hindi sa ayaw kitang pakasalan. Talagang si Chairman Su, napakahusay niya. Kahit isang hibla ng buhok niya, hindi mo siya matutumbasan. Lin Feifei, nakita mo ba? Ito ang lalaking hinahangaan mo. Lalaki, isang sipa lang. Tinaboy ka na. Chu Chen, tumahimik ka. Kahit iniwan ako ni Hauge, pinapatunayan ito, na hindi ako nagkamali sa pagpili ng tao. Hauge, nakakuha ng pabor mula sa diyosa. Pero ikaw, isa ka lang. Laruan ng isang artista. Anong? Siya si Chu Chen. Tiyo, ano ang nangyari kay Chu Chen? Siya ay talagang si Lin Feifei. Bakit ka ganito? Hindi mo ginagamit ang utak mo. Nagulat ang tatay ko. Siguradong dahil ito sa sinabi ko dati, na nabanggit ko lang sa tatay ko, na si Chu Chen ay isang, na basta mo lang iniwan, cute na tao. Ngayon nakita ng tatay ko, ang ganitong cute na tao, na nandito pala. Siguradong magugulat siya. Cute na tao. Sinabi mo sa akin dati, na kinuha mo ang girlfriend niya. Cute na tao. Siya nga iyon. Oo, tatay. Huwag mong tingnan ang batang ito, na may kasamang maganda ngayon. Isang magandang babae. Sa totoo lang, siya ay isang, na inaalagaan ng isang artista. Batang maganda ang mukha. Kapag pinakasalan ko si Chairman Su, kahit sino pang sikat na singer, isang salita ko lang. Kaya kung bilhin ang kumpanya sa likod niya, kumpanya ng entertainment, sa oras na iyon, si Chu Chen, ay mananatiling, cute na tao. Bilhin ang kumpanya sa likod ko. Kahit si Su Qingyu, ay dumating mismo, hindi niya magagawang sabihin ang ganitong bagay sa akin. Sigurado ka ba? Kaya mo ba? Bakit hindi ko kaya? Sa totoo lang, isa ka lang naman, na isang artista. Paano mo may kukumpara sa diyosa ng negosyo? Pero, Chu Chen, kung tutuperin mo ang pastahan, ngayon, maghubad ka ng damit at tumakbo ng hubot-hubad, maaaring pag-isipan ko, na patawarin si Ling Wei, ang reyna. Ano sa tingin mo? Sun Hao, pinapayuhan kita na mas mabuti. Tanungin mo ang tatay mo, kung para kanino ang dowry na ito. Kahit tanungin mo ng 10 o 100 beses, pareho lang ang sagot. Ang red along ito ay napakamahal. Hindi ito para sa akin. Hindi kaya para sa'yo ito. Tae, ikaw talagang suwail na anak. Tae, bakit mo ako sinampal? Halos mapahamak ako dahil sa'yo. Halos mamatay ako sa kahihiyan. Oo nga, si Sun Hao, kakapropose lang sa kanya, ng diyosa ng negosyo. Bakit bigla na lang sinampal si Sun Hao? Ano ba ang nangyayari? Tae, alam ko na. Sigurado akong iniisip mo. Ikaw ang general manager ng Su Group. Ang general manager. Kapag pinakasalan ko si Chairman Su, ikaw ay magiging tauhan ko. Natatakot kang mapahiya. Pero huwag kang mag-alala. Kapag ikinasal na kami ni Suzong, magkanya-kanya na tayo. Tawagin mo akong boss. Tatawagin kitang ama. Ikaw ang tunay kong ama. Ikaw ang tunay kong buhay na ama. Pa, ikaw ang baliw. Hindi ako baliw. Ginoong Kuyang, lubos na paumanhin. Ako ang nagkulang sa pagdidisiplina, kaya nagresulta sa paghubog ng ganitong klaseng munting kaibig-ibig. Inuutusan kita, agad-agad, sa magiging asawa ni Don Su. Sa Su Group, ang magiging pinuno sa hinaharap, lumuhad at humingi ng tawad. Ano? Pa, hindi ba ako nagkamali ng narinig? Siya ba? Itong munting kaibig-ibig, paano siya magiging ang mapapangasawa ni Don Su? Oo nga, Manager Son, hindi ba nagkamali ka? Itong si Kuyang Chen, ay galing sa parehong universidad natin. Lumabas, kahit magaling siya sa pag-aaral, hindi pa rin siya maaaring mapansin ng chairman ng Su Group, ni Don Su, magpatotoo sa akin. Oo, lahat kami ay maaaring magpatotoo, maaaring patunayan. Itong si Kuyang Chen, parang asong sunod-sunod. Sinundan ako ng 3 taon, kung talagang may kakayahan siya. Sa loob ng 3 taon, paano naman? Walang kahit anong ipinakita. Feifei, sa loob ng 3 taon,
Itinago ko ang aking pagkakakilanlan. Ito ay pagsubok ng aking ama sa akin. At isa ring pagsubok para sa iyo. Kahit na hindi ako katulad ni Tito Hao, na nagpakita ng napakaraming yaman. Pero ang mga bagay na gusto mo, kahit pabango, branded na bag o masasarap na pagkain, o kahit ang trabaho mo, ang gusto mo, alin dito ang hindi ko ibinigay sa'yo? Akala mo ba kung wala ako, gamit ang utak mong parang baboy, makukuha mo ang lahat ng ito? Imposible yan. Kung talagang malakas ang kakayahan mo, edi ako, Fei, huwag mo siyang pakinggan. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Itay, tingnan mo ulit ng maigi. Baka naman, magkamukha lang sila. Ikaw talagang suwail na anak. Kuya Hao, mamaya, babalik ako para turuan ka ng leksyon. Ginoong Kuyang, ang mga bagay na ito ay bigay ni Donso sa inyo. Wow, ito, hindi ba ito ang pandaigdigang limitadong edisyon na relo ng Lilao? At ang Cloud Peak Villa, susi ng Building 1. Ginoong Kuyang, kailangan nyo lang dito pumirma. Ang lahat ng ito ay magiging sa inyo na. Ginoong Kuyang, kailangan nyo lang dito pumirma. Ang lahat ng ito ay magiging sa inyo na. Ito ay mula sa subgroup, kontrata ng pagbabahagi. Diyos ko, hindi ito totoo. Malalaman mo mamaya kung totoo nga ba ito. Manager Son, simula ngayon, anumang negosyo ng subgroup sa ilalim ng kanilang pamamahala ay hindi maaaring mag-empleyo kay Tito Hao. Ang pag-aaway sa subgroup ay parang pagban sa buong industriya. Naban ka na. Hindi pwede. Hindi ito dapat gawin. Itay, magsalita ka. Kung maban ako ng subgroup, tapos na ako. Anak na suwail. Ako, na naghirap sa halos buong buhay ko para marating ang ganitong estado ngayon. Halos masira mo na ang lahat. Umalis ka sa harapan ko. Simula ngayon, pinuputol ko na ang ating relasyon bilang mag-ama. Hindi ako naniniwala. Itay, siguradong nagkamali ka. Itay, sinasabi ko sa'yo, may mga bagay kang hindi alam. Siya ay isang taong nakipagrelasyon kay Fei. Sa loob ng 3 taon, isang cute na tao. Paano siya magiging kandidato para sa kasal ni Donsu? Itay, Tito Hao, mukhang ikaw talaga ay hindi maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Ikaw, suwail na anak, naibigay na ni Donso ang mga larawan. Sa akin, ang taong kanyang inalok ng kasal ay si Ginoong Kuyang. Bakit ka pa rin tumatangol dito? Mga tao, halika, itapon niyo siya palabas. Hindi pwede. Nandito tayo sa bulwagan ng korona. Wala kang karapatang paalisin ako. Kuyang Chen, hindi ba gusto mong pahiyain ako? Kung may lakas ka, hintayin mo si Donsu, na personal na dumating. Kapag siya lang ang dumating, saka lang ako maniniwala at tatanggapin ito. Naniniwala ka ba o hindi? Ano ang pakialam ko dyan? Tito Hao, mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Ang tulad mong maliit na tao, simulat sa pool, hindi kailanman naging pinansin ni Ginoong Kuyang Chen. Mula umpisa hanggang dulo, ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong kahihiyan. Peke, lahat ay peke. Kung totoo ito, bakit si Donsu hanggang ngayon ay hindi pa dumadating? Ang tagapangulo ng subgroup, si Ling Su ay dumating. Kuyang Chen, ako, si Ling Su. Handa kong ialay ang lahat ng subgroup bilang do para alukin ka ng kasal. Handa ka bang pakasalan ako? Ling Su, ang pinuno ng subgroup, ang reyna ng pananalapi. Diyos ko, totoo nga, siya yun. Ang reyna ng pabalat ng magazine sa pananalapi. Grabe, Diyos ko, hindi ka panipaniwala, siya talaga. Siya mismo ang nag-propose kay Kuyang Chen. Baliw na siya. Baliw na ba ang mundo? O ako na ang baliw? Dalawang pinakamataas na diyosa sa mundo. Sabay na nag-propose kay Kuyang Chen. Dunsu. Imposible. Dunsu na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Hindi ba kayo nagkamali ng pagkakakilala? Kuyang Chen. Isa lang siyang walang pera. Na simpleng tao. Paano ito posible? Su. Ling Su.
ang alamat ng mundo ng negosyo, Diyosa ng pananalapi, at ang pinakamataas na reyna. Talaga bang magpo-propose sila kay Kuyang Chen? Ito, siya. Ano ang meron siya? Ling Su, itong si Tito Hao. Kanina lang sinabi niyang pakakasalan ka niya. At gusto ka niyang bilhin ang kumpanya ko. Tito Hao, anak ni Manager Son. Isang tamad na walang alam. Nanggaagaw ng iba. Nakasintahan, simpleng tao. Naglalakas lupang magsalita ng walang kwenta. Manager Son, may anak kang ganito. Kailangang suriin ang iyong pagkatao. Simula ngayon, huwag ka nang pumunta sa kumpanya. Hindi. Pakiusap, huwag naman. Huwag, Don Su. Ang asal ng suwail na ito. Walang kahit kaunting kaugnayan ito sa akin. Ikaw, ang munting kaibig-ibig. Pinahamak mo ako. Hindi ganun. Don Su, pakiusap, alang-alang sa ang tatay ko sa Su Group, na nagtrabaho ng maraming taon. Patawarin niyo na siya. Hindi ako ang dapat niyong pakiusapan. Ang hinihingi ay pakiusapan siya. Kuyang Chen. Hindi, Kuyang Chen. Nakikiusap ako sa'yo. Ako ang nagkamali sa paghusga. Pakiusap, magpakita kayo ng awa. Palayain niyo ako. Palayain niyo ako at ang tatay ko. Ganito na lang. Ngayon ang pinakamasayang araw ko. Ikaw at si Feifei. Pwede ko kayong palayain. Pero sa kondisyon na, isa sa inyo, ang kusang loob, na akuin ang lahat para sa isa't isa. Kayo, pumili kayo. Tito Hao, huwag mo siyang pakinggan. Tayong dalawa ay magkasamang. Niloko siya. Paano niya magagawa? Tumahimik ka. Feifei, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi mo sinabi sa akin, Kuyang Chen, ay isang munting kaibig-ibig na samaamba sa'yo ng 3 taon. Paano ko siya magagawang galitin? Pero, sinabi mo na mamahalin mo ako palagi. Sinabi ko lang, naniwala ka agad. Sinabi mo rin kay Kuyang Chen, ikaw ay magpapakasal sa kanya. Ano ang resulta? Kaya, ano ngayon? Gusto mo akong magdala ng responsibilidad, ang mga resulta ng pagiging pinagbawalan, para magtagumpay ka. Tama, ikaw naman talaga ay isang munting kaibig-ibig. Walang anumang kinabukasan na maaasahan. Pero ako, iba. Ang tatay ko ay mula sa Su Group, pangkalahatang manager. Ako pa ay hinahangaan ng libu-libong tao. Isang mayamang tagapagmana. Feifei, huwag kang mag-alala. Basta handa kang akuin para sa akin. Ang lahat ng ito, handa pa rin akong pakasalan ka. Itong si Lin Feifei. Sa wakas, para sa ganitong klase ng tao, isang walang kwentang lalaki, iniwan si Kuyang Chen. Napakahusay. Isang lalaking sobrang nagmamahal sa kanya. Talagang nararapat lang. Pero, kung hindi dahil kay Lin Feifei, ang sarili niyang pagkakamali, ikaw at ako, paano pa makakakuha ng pagkakataong mag-propose kay Kuyang Chen? Hindi ba? Oo nga naman. Mukhang, sila ay malapit nang makagawa ng conclusion. Sun Hao, ikaw ay isang walang kwentang lalaki. Kahit mamatay ako sa buhay na ito, hindi kailanman mangyayari na akuin ang iyong kasalanan. Kung mamatay, mamatay na. Kung ganun, sabay na lang mamatay. Munting kaibig-ibig. Tama na. Mukhang ang inyong dalawa, relasyon, hindi rin naman ganoon kaganda. Dahil ayaw ninyong lahat na akuin ang kasalanan ng isa't isa. Kaya magdusa na lang kayo ng sabay. Mga tao, dalhin sila sa ibaba. At saka, ipagbawal ang kanilang mga susunod na aktibidad sa mundo ng negosyo. Hindi pwede. Itay, tulungan mo akong magmakaawa. Kung hindi, lahat tayo ay mapapahamak. Itay, simula ngayon, ako at ikaw ay puputulan ng relasyon bilang mag-ama. Wala akong anak na tulad mo na walang kwenta. Kuyang Chen, ikaw na munting kaibig-ibig. Sasabihin ko sa'yo, maghintay ka lang sa akin. Kuyang Chen, hindi kita palalampasin. Kuyang Chen. Feifei, ngayon, ikaw na ang susunod. Anong ginagawa ninyo? Huwag kayong lumapit. Binibining Lin, kung hindi ka kusang aalis, mapipilitan na kaming kumilos. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Talagang dumating na. Tito Gia, bakit ka nandito? Feifei, ang tagal nating hindi nagkita. Inantay ko ang araw na ito. 3 taon ko itong inantay. Sa wakas, dumating na. Sino ka ba para magmalaki? Lumayas ka sa harapan ko. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang bulwagan ng buiter. Ang isa sa 4 na hari, ang hari ng tigre. Kumilos. Hanapin ang 3. Hanapin ang 4.
Mga tao ng bulwagan ng Buiter. Hindi ba iyon ang tauhan ni Chinlan? Bulwagan ng Buiter. Ang tinaguriang espada ng bansa. Ang bulwagan ng Buiter na kilala sa buong mundo. Diyos ko, Tito Gia, paano naging bahagi ng bulwagan ng Buiter? Ang apat na dakilang hari, sa ilalim ng pamumuno ni Panginoong Hong. Dumating siya ngayon. Posible kayang, nandito siya para ligawan si Feifei. Kung totoo nga ito, kahit gaano pa kay Amen si Kuyang, kahit gaano pa kalakas ang impluensya niya, hindi niya matatalo si Tito Gia. Oo nga, Tito Gia, ikaw pala, ang mandirigma ng bulwagan ng Buiter. Sa ilalim ng pamumuno ng apat na dakilang hari. Tama, pagkatapos kong umalis sa universidad, sumali ako sa bulwagan ng Buiter. Lumaban ako sa digmaan ng 3 taon. Bago ko narating ang posisyon ko ngayon. Bumalik ako ngayon, para hanapin ka, Kuya Gia. Mabuti na lang at dumating ka ngayon. Kung hindi, baka ako ay kanilang lubos na apihin. Feifei, huwag kang mag-alala. Sino mang magtangkang saktan ka, ay paparusahan ko. Sabihin mo sa akin, sino ang nangapi sa'yo? Ngayon, dapat ay araw ng kasiyahan ko. Pero, hindi ko inakala, na makakasalamuha ko ang mga hindi dapat. Kung sakali, na hindi ka dumating ngayon, baka ako, ay itapon na lang ng mga mabahong gwardyang ito. Sa labas, ang lakas ng loob. Sino ang nangahas na apihin ka? Sabihin mo sa akin. Aayusin ko siya ngayon din. Siya iyon, Kuyang Chen. Ang taong ito na niloko ako. Sa 3 taong relasyon namin, isang walang kwentang lalaki. Siya nga, Chu Chen. Ang taong ito na niloko ako. Isang walang kwentang lalaki na sinira ang 3 taon naming relasyon. Jia Ge. Siya nga, Chu Chen. Ang taong ito na niloko ako sa loob ng 3 taon. Walang kwentang lalaki. Hinamak niya ako dahil wala akong pangalan. Wala akong koneksyon. Nakipaglapit siya sa 2 babaeng ito. At itinapon ako na parang walang halaga. Pinagtulungan pa nila akong pahiyain. Inagaw pa nila ang kasal ko. Jia Ge, kailangan mo akong tulungan. Chu Chen, noong nasa kolehiyo tayo, nirerespeto pa kita bilang isang tao. At tunay mong minahal si Feifei. Kaya kusa akong umalis. Para sa inyong dalawa. Pero hindi ko akalain na ikaw pala ay napakababa. At walang kwenta. Niloko mo ang damdamin ni Feifei. At pinabayaan mo siyang magdusa ng ganito. Napaka-imposible mo. Liu Jia, ilang taon na tayong hindi nagkita, pero ganun ka pa rin. Madaling malinlang ng panlabas na anyo. Sinabi niya, naniwala ka agad. Nasaan ang ebidensya niya? Nasaan ang utak mo? Ebidensya. Umiiyak na si Feifei ng ganito. Kailangan pa ba ng ebidensya? Sige, hayaan mong magsalita ang mga narito. Ikaw ba ang nagabandona kay Feifei? Nakikipaglandian pa sa ibang babae. Nakikipaglapit sa kanila. Totoo ito, si Feifei talaga. Mga dating kaklase. Magpakatao kayo, dapat may konsensya. Ako, si Lin Feifei, anong klaseng tao ako? Hindi pa ba kayo malinaw tungkol dito? Jia Ge. Ngayon, ito ang Phoenix Hall. Ang Diyos ng digma ang Phoenix. Ang 4 na dakilang general sa ilalim niya. Hindi nyo kailangang matakot na ma-threaten ni Chu Chen. Pero kung maglalakas loob kayo, magsalita ng walang basehan, kayo ang mananagot sa resulta. Tingnan nyo, walang sumusuporta sa'yo. Chen, sa puntong ito, ano pa ang idadahilan mo? Ikaw ay isang mapagkunwaring kaakit-akit. Ngayon, para kay Feifei, bibigyan kita ng leksyon. Kumilos. Sirain niyo siya para sa akin. Oo. Kumilos. Sirain niyo siya para sa akin. Oo. Sandali. Ano? Chu Chen. May huling salita ka pa ba? Sabihin mo na ngayon habang may oras pa. Huling salita. Gusto ko lang sabihin ngayon. Sabihin sa'yo. Kahit na kayong lahat, isama niyo pa. Sama-sama kayong umatake. Hindi niyo pa rin ako matatalo. Habang maganda ang mood ko ngayon, dalhin mo na ang mga tao mo at umalis na kayo. Kung hindi, hindi lang ito magiging simpleng bali ng kamay at paa. Ganon ka simple. Chu Chen. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang ulo mo. Ang mga tauhan ni Jia Ge ay mga piling mandirigma ng Fang Dayan. Isa sa kanila kayang talunin ng 10 sa'yo. Ang mga teknik mo ay puro palamuti lang. Mas mababa pa sa isang langgam. Jia Ge, utusan mo na ang mga tauhan mo. Punitin ang bibig niya. Chu Chen, kung magagalit ka, sisihin mo ang sarili mo sa pag-offend. Sa mga taong hindi mo dapat inaway. Kumilos na. Sino kayo? Umalis kayo agad. Ako si Su Qingyu ng Su Group. Su Qingyu. At isa rin sa mga humahanga kay Chu Chen. Kung gagalawin mo siya ngayon, ibubuhos ko ang lahat ng aking lakas. Para hindi ka na makagalaw sa mundo ng negosyo. Kahit isang hakbang. Si Chu Chen ay ang lalaking pinili ko para sa buhay na ito. Ikaw at ang mga tauhan mo. Kung gagalawin niyo siya ngayon, kahit isang hibla ng buhok niya,
Tinitiyak ko na bukas, kayo ay magiging tampulan ng galit sa buong internet. Mga daga sa kalsada na lahat ay kinamumuhian. Chuchen. Totoo nga, isa kang duwag na nagtatago lang. Sa ilalim ng palda ng mga babae. Umaasa sa suporta ng babae. Anong klaseng kakayahan yan? Huwag pansinin ang dalawang babaeng yan. Atakihin sila sa 3 dipa. Kung may mangyari, ako ang bahala. Sino mang magtangkang galawin ang babae ko? Liu Jia, huwag mong asahang makakalabas ka ng maayos ngayon. Mula sa pintuang ito. Sino mang magtangkang galawin ang babae ko? Liu Jia, huwag mong asahan na makakalabas ka mula sa pintuang ito. Paano ito nangyari? Ang mga tauhan ko, lahat sila ay bihasa sa labanan. Mga elite ng Phoenix Hall, pero nagawa niyang pabagsakin sila sa isang hampas lang. Alam kong hindi pangkaraniwan si Chu Chen. Pero hindi ko inakala na ang kanyang kakayahan ay ganito katindi. Ang bilis at lakas ng kanyang pag-atake kanina ay parang kidlat sa bilis. Sa tingin ko, kahit si Chinlan ang narito, hindi niya ito matutumbasan. Kaya pala, bilang pinuno ng Phoenix Hall, at ang unang babaeng mandirigma ng Daksha, ay ganoon na lang ang paghanga kay Chu Chen. Napakahusay niya. Ngayon, ikaw na ang susunod. Chu Chen, huwag mong isipin na dahil natalo mo ang dalawa sa mga elite ng Phoenix Hall, mga piling mandirigma ng Phoenix, ay wala ka ng katapat sa mundo. Ako ang tunay na Phoenix Hall, isa sa 4 na dakilang hari, ang hari ng puting tigre. Maghanda ka ng salubungin, ang aking galit. Ganito ba ang lakas ng 4 na dakilang hari? Talaga bang ganito ang kanilang kakayahan? Jiage, ang gwapo mo talaga. Bilisan mo, tapusin si Chu Chen. Ikakasal na agad ako sa'yo. Sige, Chu Chen. Sa totoo lang, talagang dapat kitang pasalamatan. Kung hindi ka lang nagpakabobo ngayon, hindi ko talaga sigurado na makukuha ko si Fei Fei. Nakakuha ka lang ng ganitong klaseng babaeng mapagkunwari. Tuwang-tuwa ka na ng ganito. Sa tingin ko ang mga muscle mo napunta na sa utak mo. Chu Chen, tumahimik ka. Si Liu Jia ay isa sa 4 na dakilang hari. Hindi mo siya kayang talunin. Tama, kung handa ka ngayon, lumuhad sa lupa at magbigay ng paghingi ng tawad kay Fei Fei. Hindi ko naman alintana. Nabigyan ka ng magandang kapalaran. Pero babaliin ko ang iyong mga binti. Lumuhad. Hindi kita sinaktan kanina. Pero binigyan ko lang ng respeto si Red Phoenix, ang Diyos ng digmaan. Kung magtatangka ka pa rin kumilos ngayon, hindi ko na maipapangako na hindi ko babaliin ang iyong mga binti. Walang galang. Naglakaslog kang pag-usapan si Lord Feng Wang sa harap ng maraming tao. Pag-usapan si Lord Feng Wang. Siguradong tapos ka na. Chu Chen. Pagkatapos ng araw na ito, ako pa rin ang pinakamaningning na babae. At ikaw, simula ngayon, karapat-dapat ka lang maging inutil. Sisihin mo ang sarili mo sa kawalan mo ng kakayahan. HMPH. Go, Kuya Jia. Go, Kuya Jia. Lin Fei Fei, ngayon, natalo na ang hari mo. Sino na naman ang hahanapin mong kakampi? Lin Fei Fei, ngayon ang hari mo ay natalo na. Ano ang balak mong gawin ngayon? Sino na naman ang hahanapin mong kakampi? Paano ito posible? Chu Chen, paano mo natalo ang 4 na dakilang hari ng Phoenix Hall? Mga tao, dalhin ang dalawang ito. Nagamulo sa kasal. Itapon sila palabas. Opo, tumigil ka. Tingnan natin kung sino ang maglalakaslog na galawin siya. Chu Chen, akala mo ba nanalo ka na? At magaling ka na? Ngayon, ang sinaktan mo ay isa sa 4 na dakilang hari ng Phoenix Hall, ang White Tiger King. Chu Chen. Lantaran mong inatake ang mga elite ng Phoenix Hall, at naglakaslog ka pang sumalakay sa akin. Hinahamon mo ang Phoenix Hall. Ibigay ang aking utos. Tawagin ang White Tiger Legion. Agad na pumunta sa Crown Hotel. Liu Jia, pinapanta mo ang mga tauhan ni Red Phoenix. Hukbo ng White Tiger, para labanan si Chu Chen. Ikaw ay naghuhukay ng sarili mong libingan. Naghuhukay ng sariling libingan. Malalaman mo mamaya, ang paggalit sa akin.
Ang resulta ng paggalit sa hukbo ng White Tiger. Ano ito? Kahit gaano pa kagaling si Chu Chen, isa lang siyang tao. Kapag dumating na ang hukbo ng White Tiger, si Chu Chen ay wala ng ibang daan. Siya ang may kagagawan ng kanyang paghihirap. Hindi niya nakikita ang sitwasyon. Pati ang hari ng White Tiger ay nagawa niyang galitin. Talagang, akala niya kung sino siya. Chu Chen, nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba natin. Mamaya, hindi lang ikaw, pati ang dalawang babae sa tabi mo, ay magdurusa dahil sa'yo, at mararanasan ang matinding galit ko. Ganun ba? Kung ganun, lumapit ka. Ang layo mo naman. Huwag mo nang banggitin ang galit, kahit pakinggan kita ngayon. Ang hirap pa rin. Chu Chen, akala mo ba na ang pag-atake mo ay magpapabago ng lahat? Ako ay isa sa 4 na dakilang hari ng Phoenix Hall. Isa sa mga White Tiger King. Sinaktan mo ako. Ibig sabihin, nilabanan mo ang Phoenix Hall. Maghintay ka lang. Kapag dumating ang White Tiger Army, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Tama, Kuya Gia. Tawagin mo na ang mga tao. Hayaan ang hukbo ng Phoenix Hall na durugin. Ang walang alam sa kanyang lugar. Munting kaibigang cute. Ipaalam sa kanya kung ano ang tunay na lakas. Kahit gaano siya kagaling sa laban. Kaya ba niyang talunin ang libo-libong hukbo? Kahit gaano siya kagaling sa laban. Kaya ba niyang talunin ang libo-libong hukbo? Tapos na, tapos na. White Tiger Army. Iyon ay nasa ilalim ni Lord Phoenix. Ang mga elite sa kanyang hukbo. Narinig ko. Lahat sila ay pumapatay ng walang pag-aalinlangan. Mga Diyos ng digmaan na kayang lumaban sa daan-daang tao. Karapat-dapat lang na magyabang siya. Nilabanan niya ang hari ng Phoenix Hall. Kahit 10 buhay, hindi sapat para bayaran niya ito. Ang subgroup at ang industriya ng entertainment. Walang halaga sa harap ng Phoenix Hall. Oo nga, tiyak na tapos na si Chu Chen sa pagkakataong ito. Si Ate Fei Fei ay may suporta ni King Liu. Siya ang tunay na panalo. Oo nga, Chu Chen. Bibigyan kita ulit ng huling pagkakataon. Ngayon, agad-agad, lumuhod. Humingi ng tawad kay Fei Fei at aminin ang iyong pagkakamali. Kung maganda ang pakiramdam ko, maaaring patawarin kita. Isang buhay. Sa natitirang bahagi ng buhay mo, papalayasin kita sa Jiang Cheng ng gumagapang. Ang parehong salita, ibabalik ko rin sa iyo. Ngayon, lumuhod, humingi ng tawad. Iniisip ko na dati, niloko ka ni Lin Fei Fei. Ang mga ginawa mo, maaaring hindi ko na ito palampasin. Pero kung ipagpapatuloy mo pa, ang pagsuporta kay Lin Fei Fei, ang magiging resulta, hindi lang basta palalayasin sa Jiang Cheng. Hindi ito magiging ganoon ka-simple. Chu Chen, tigilan mo na ang pagbaliktad ng katotohanan dito. Jiage, tingnan mo. Binabato na naman niya ako ng kasinungalingan. Kung hindi ka dumating ngayon, maaaring ako ay maparatangan niya. Bilang babaeng walang kwenta na kinamumuhian ng lahat. Fei Fei, huwag kang matakot. Paano ko naman siya paniniwalaan? Chu Chen, sa tingin ko ikaw ay hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Dahil binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo ito pinahalagahan. Huwag kang magsisisi mamaya. Ako si Liu Jia, ang hari ng puting tigre. Agad-agad, ang paligid ng Jiang Cheng. Lahat ng hukbo ng White Tiger. Sa loob ng 10 minuto, palibutan ng Crown Hotel para sa akin. Target, isang taong nagngangalang Chu Chen na suwail. Hayagan niyang inatake ang mga elite ng Phoenix Hall. Nilapastangan pa niya ang dignidad ng Phoenix Hall. Gusto ko siya. Mas mabuti pang hindi siya nabuhay. Opo, hari ng White Tiger. Sa loob ng 10 minuto, siguradong darating. Narinig mo ba, Chu Chen? Mayroon ka pang 10 minuto. Mas mabuti pang mag-isip ka na tungkol sa iyong huling habilin. Qing Yu, sabi mo, kung ang bagay na ito ay makarating sa pandinig ni Qinlan, ano kaya ang mangyayari? Walang kung sa kanyang ugali. Ngayon, natatakot ako. Alam na niya ang bagay na ito. Naiintindihan. Agad kong iuulat. Panginoong Red Phoenix, kakakuha ko lang ng ulat mula sa hukbo ng White Tiger. Pangatlong pangkat, ulat na pang-emergency. Ang hari ng White Tiger, Liu Jia. Sa Crown Hotel, nakaharap niya ang isang malakas na kalaban. 2 sa kanilang panig ang malubhang na sugatan. Mga elite ng Phoenix Hall. At, sa harap ng publiko, tinalo si Liu Jia. Bukod pa rito, nilapastangan niya sa salita, ang dignidad ng Phoenix Hall. Ang hari ng White Tiger, Liu Jia. Na-activate na ang White Tiger Army ng pang-emergency. Papunta upang sugpuin. Oh, malakas na kalaban. Hinahamak ang Phoenix Palace. Pati si Liu Jia, ang White Tiger King. Kailangan pang gumamit ng hukbo para sugpuin. Mukhang may dumating sa Jiang Cheng. Isang dragon na tumawid sa ilog na walang takot sa kamatayan. Sino ang kalaban? Lord Feng Wang. Ang target na tao ay Chu
Chuchen. Sabihan ng driver. Buong bilis. Target, Crown Hotel. Ang buong White Tiger Army. Kung wala ang utos ko, maghintay sa labas ng pintuan. Kung wala ang utos ko, kahit isang langaw, ay hindi pwedeng pumasok. Ang buong White Tiger Army ay maghintay. Kung wala ang utos ni Lord Feng Wang, kahit isang langaw, ay hindi pwedeng papasukin. Liu Jia, White Tiger King. Sugpuin si Chuchen. Walang translation. Napakabuti. White Tiger King. Talagang binigyan mo ako ng isang napakalaking sorpresa. Chuchen, kaunti na lang ang oras. Naubos na rin ang pasensya ko. Pero dahil tayo ay naging magkaklase noon, maaari pa kitang bigyan ng huling pagkakataon na may dangal. Basta ngayon agad-agad, lumuhod ka, at humingi ng tawad kay Feifei. Pagkatapos, habarin mo ang iyong pangitaas. Gagamitin ko ang kutsilyo para sa dibdib mo, at ukitin ang salitang basura. Kukunin ko ang larawan at ikakalat sa buong internet, para malaman ng lahat, na ang sino mang magkamali sa akin, ang White Tiger King, ay haantong sa ganitong kapalaran. Kapag natapos mo na ang mga ito, maaari kong pag-isipan, napatawarin ka at hayaan kang mabuhay. Oo, Chuchen, narinig mo ba? Napakabait na ni Kuya Jia. Bakit hindi mo pagawin agad? Hayaan mong makita ng lahat, ang tunay na anyo, ng isang lalaking basura tulad mo. Kuya Jia, napakabukas palad mo talaga. Ang taong tulad niya, ay nararapat lamang na masira ang reputasyon. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. Ano sa tingin mo, kung malaman ni Chinlan, na ang White Tiger King na nasa ilalim niya, ay pinipilit ang lalaking pinili niya, na maghubad at magpaukit ng salita, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Sa tingin ko, ang balat ng White Tiger King na ito, baka nga mapunta ka sa babaeng mandirigmang Diyosa na iyon. Balatan ka niya at gawing tambol. Lin Feifei na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Sigurado ka bang gusto mong gawin ko ito? Ngayon alam mo na kung paano matakot. Gusto mo nang magmakaawa. Sinasabi ko sa'yo, huli na. Mula noong ipinagkanulo mo ako, at noong ininsulto mo ako, dapat inasahan mo na ang araw na ito. Si Jia Ge ang reyna ng Phoenix Hall. Sa likod niya ay ang pambansang espada ng Phoenix Hall. Ang dakilang mandirigmang Diyosa ng pulang Phoenix. Pinakaprotektado niya ang kanya. Nang ahas kang sakta ng tao ng Phoenix Hall. Kahit dumating pa ang hari ng langit, hindi ka pa rin niya may iligtas. Ngayon, tiyak na ang kapalaran mo. May 3 minuto pa. Chuchen, huwag mo nang sayangin ang oras. Pagkatapos ng 3 minuto, kapag dumating ang hukbong White Tiger, hindi na ito magiging kasing simple ng pag-ukit ng mga salita. Sa oras na iyon, hahayaan ko silang baliin ang iyong 2 binti, gawin kang parang aso, at paluhurin sa harap ni Feifei. Sa oras na iyon, kahit gusto mong umamin ng pagkakamali, wala ka ng pagkakataon. Dumating na, dumating na, dumating na ang hukbong White Tiger. Narito na ang hukbong White Tiger. Dumating na ang hukbong White Tiger. Chuchen, tapos ka na. Mag-isip ka na ng iyong huling habilin. Ano pang ginagawa mo dyan? Bilisin mo at lumapit ka na. Hari ng Puting Tigre. Utos mismo ni Dakilang Feng Wang. Bago siya dumating, kahit sino, bawal pumasok kahit isang hakbang sa hotel. Utos ng Hari ng Puting Tigre. Hindi na sinusunod. Gusto mo bang mag-alsa? Maniwala ka man o hindi, ipapautos ko kay Jia Ge. Natanggalin kayong lahat. Tungkulin ito. Ang utos ng militar ay parang bundok. Utos mismo ni Dakilang Feng Wang. Walang sino man ang maaaring pumasok ng walang pahintulot. Ang sino mang lumabag, ay paparusahan ayon sa batas militar. Sa tingin ko ikaw ay nag-aalsa na laban sa langit. Jia Ge, bilisin mo at tanggalin ang taong ito na parang kahoy ang utak. Tanggalin siya. Palitan ng ibang tao bilang leader. Nakakatuwa. Kailan pa? Ang utos ng Hari ng Puting Tigre ay maaaring mas mataas kaysa utos mismo ng mandirigmang Feng Wang. Liu Tianwang. Ang mga patakaran ng palasyo ng Feng. Nakalimutan mo na ng lubusan. Oo nga, Liu Tianwang. Ang yabang mo. Halos mas mataas pa kaysa kay Feng Wang. Kaya pala ang mga tauhan mo. Hindi ka na sinusunod. Kung magsalita pa kayong dalawa, maniwala kayo o hindi, pinapanta ko si Jia Ge para isama kayong lahat. Tumahimik ka. Feifei, pinag-uusapan mo si Lord Feng Wang sa harap ng lahat. Gusto mo ba akong mapahamak? Hindi. Jia Ge, ako ay, tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Totoo ba ang sinasabi mo? Si Lord Feng Wang, talagang pupunta siya ng personal. Oo, White Tiger King. Ito.
Liu Jia, hindi mo ba sinabi na ang White Tiger Army mo ay haharap sa akin ng direkta? Chu Chen, huwag kang masyadong magmayabang. Swerte ka lang ng kaunti, kung hindi dahil kay Feng Wang, na dumating at ginulo ang plano ni Jia Ge. Ngayon ang magiging katapusan mo. Ano? Ang katapusan ko? Lin Feifei, Liu Jia, kayong dalawa, pakinggan niyo ako. Makinig kayo ng mabuti. Ngayon, huwag niyong sabihin na kayo ay nagdala ng isang White Tiger Army. Kahit pa, dalhin niyo ang buong Feng Wang Palace at ilipat ang buong hukbo dito. Ang dapat lumuhad sa harapan ko at humingi ng tawad ay kayo pa rin. Ang dapat lumuhad sa harapan ko at humingi ng tawad ay kayo pa rin. Chu Chen, huwag kang magkunwari dito. Kahit nasa bingit ka na, matigas pa rin ang ulo mo. Hindi pumapasok ang hukbo ng White Tiger. Iyan ay dahil si Lord Feng Wang ay personal na darating. Ano ang ipinagmamalaki mo dito? Jia Ge, siguradong si Lord Feng Wang ay darating para personal kang suportahan. Ngayong araw, tiyak na tapos na ang cute na ito. Kahit dumating pa ang hari ng langit, hindi pa rin siya may iligtas. Tama nga, oo nga, Chu Chen. Narinig mo ba? Si Lord Feng Wang ay personal na darating. Malubha mong sinaktan ang mga elite ng Fang Palace. Bukod pa rito, inatake mo ako ng patago sa harap ng lahat. Hinamak mo ang dignidad ng Fang Palace. Ang bawat isa sa mga ito ay 3 kasalanan. Kung sakaling ang hukbo ng White Tiger ang humatol sa'yo, maaaring patawarin ka pa nila at hayaan kang mabuhay. Ngunit people-ayan ka lang nila at hayaan kang magtiis sa hirap. Ngunit dahil personal na darating si Lord Feng Wang, tiyak na wala kang pag-asang mabuhay. Personal kung makikita kung paano ka dudurugin hanggang maging pulbos. Oh, ang war god na si Feng Wang ay personal na darating. Mukhang napakalakas niya. Naisip niyo ba ang sinasabi niyo na napakataas at sobrang protektibo? Ang mandirigma ng Red Phoenix ay para sa akin siya dumating. Para sa iyo siya dumating. Chu Chen, nabaliw ka na ba sa takot? Ano ka ba talaga? Isang umaasa sa mga babae na maliit na cute na umaasa sa suporta. Ano ang katayuan ni Red Phoenix na Ginoo? Siya ang alamat ng dakilang siya. Haligi ng proteksyon ng bansa. Diyos sa ulap. Hindi ka karapat-dapat magdala ng kanyang sapatos. Siya ba ay dumating para sa iyo? Maliban na lang kung sumikat ang araw sa kanluran. Chu Chen, ikaw ay talagang nangangarap ng gising. Ikaw na nasa pinakamababang antas ng lipunan. Na maliit na cute. Kahit ang pagtingala kay Red Phoenix na Ginoo ay wala kang karapatang gawin. Ngayong araw, kung talagang dumating siya para sa iyo, ako mismo sa lugar na ito ay tatanggalin ang aking ulo at gagawin itong upuan para sa iyo, para makaupo ka ng husto. Dumating na ang mandirigma ng Red Phoenix sa palasyo ng Phoenix. Nasaan si Liu Jia? Lumabas ka. Red Phoenix na Ginoo. Ako si Liu Jia, isang mababang opisyal. Malugod na tinatanggap ang Ginoo. Pakiusap, Ginoo, tulungan mo ako. Ang halimaw na ito, si Chu Chen. Hayagang sinaktan ang mga elite ng palasyo ng Phoenix. At higit pa, bigla akong inatake. Hinamak mo ang dignidad ng palasyo ng Phoenix. Napakalaki ng iyong kasalanan. Pakiusap, Ginoo. Ginoong Feng Wang, sa wakas dumating na kayo. Siya ang si Chu Chen. Isa siyang lalaking umaasa lamang sa iba. Hindi lang niya sinaktan si Jia Ge, ang bayani ng palasyo ng Phoenix. Bukod pa rito, siya ay... Kapag nagtatanong si Ginoong Feng Wang, nangangahas ka pang sumabat, lumayas ka. Ginoong Feng Wang, walang kinalaman si Feifei sa bagay na ito. Siya ang may sala. Hinamak niya ang dignidad ng palasyo ng Phoenix. Sinaktan niya ang mga elite ng palasyo ng Phoenix. Bukod pa rito, tinangka niya akong salakayin ng pataksil. Pakiusap, Ginoo, tulungan ninyo ako. Tapos ka na ba magsalita? Mabuti. Liu Jia, makinig sa utos. Narito. Chu, tapos ka na. Ginoong Feng Wang, dumating si Jia Ge para sumuporta. Sumusuporta. Lin Feifei, hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang sitwasyon. Kaya pinapayuhan kita. Mas mabuti kung pakinggan mo muna ang mga salita. Tapusin mo muna ang pakikinig bago magsalita. Mas mabuti iyon. Ano? Simula ngayon, tanggalin si Liu Jia
sa kanyang titulo bilang hari ng Puting Tigre. Bawiin ang lahat ng kanyang posisyon sa palasyo ng Phoenix, pati ang kanyang karangalan, lahat ng kanyang ari-arian, at ang lahat ng kanyang ranggo ay bawiin. Simula ngayong araw, hindi ka maaaring tumapak kahit isang hakbang sa palasyo ng Feng. Ang mga nauukol sa palasyo ng Feng, kapag nakita, ituring na parang isang taksil, tanggalin sa tungkulin. Ano? Ginoo. Bakit? Ano ang naging kasalanan ko? Si Chu Chen. Dahil, ang lalaking gusto mong galawin ngayon, ay ang taong napupusuan ko, si Qinlan. Sa buong buhay ko, ang nag-iisang liwanag ng buwan, si Chu Chen. Ano? Ano? Dahil, ang taong gusto ninyong galawin ngayon, ay ang lalaking napupusuan ko, si Qinlan. Sa buong buhay ko, ang nag-iisang liwanag ng buwan, si Chu Chen. Ginoong Feng Wang, nagkamali kayo ng pagkakakilala sa tao. Si Chu Chen ay isang napakabait na tao. Hindi siya maaaring maging iyo. Anong liwanag ng buwan? Kuya Jia, magsalita ka na. Sabihin mo na kay Ginoong Feng Wang, na nagkamali siya ng pagkakakilala sa tao. Si Chu Chen ay isang sinungaling. Bilisan mo. Kung hindi, tapos na tayo. Haring Liu, ikaw ang naloko. Si Lin Feifei ang totoo, na nagbabaliktad ng katotohanan. Si Lin Feifei talaga, ang unang nagtaksil kay Chu Chen at sumama kay Sun Hao. Ang kasal ngayong araw na ito, ay talagang inihanda ni Chu Chen para sa kanya, at kay Lin Feifei. Si Sun Hao at Lin Feifei, ang magkaibigang ito, ang sarili nilang pumunta rito, at nagdulot ng kaguluhan dito. Binabaliktad ang katotohanan at sinisiraan si Chu Chen. Kanina hindi ako nagsalita, dahil si Lin Feifei, ay nagbanta sa amin. Natatakot kami sa paghihiganti ni Tiger King. Oo nga, tungkol kay Lin Feifei, ikaw ay isang kumakain na, pero nakatingin pa sa iba. Sakim sa pera at walang utang na loob. Maliit na kaibigang mapagpanggap, si Chu Chen. Nagbigay ng 3 taon para sa'yo, pero bigla kang sumama kay Sun Hao sa kwarto, at sinasabi mo pang ikaw ang biktima. PWE, babaeng walang kwenta. Kayo'y nagsisinungaling. Binayaran kayo lahat ni Chu Chen. Kuya Jia, huwag kang maniwala sa kanila. Naiinggit lang sila sa akin. Naiinggit sila na nakahanap ako ng isang mabuting lalaki tulad mo. Chusha, Lin Feifei, ikaw, maliit na mapagpanggap, babaeng mapanira. Ikaw ito. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Lin Feifei, ikaw, ang cute na ito. Babaeng lason. Papatayin kita. Ikaw, lahat ikaw. Ikaw ang nangakit sa akin. Ikaw ang nagbaliktad ng katotohanan. Ikaw, dahil sa'yo, nasaktan ko si Ginoong Chu. Sinira mo ang lahat sa akin. Ang aking White Tiger King. Ang aking karangalan. Ang aking kinabukasan. Lahat ay sinira mo. Ako, gusto kita. Sumama ka sa libingan ko. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tama na. Chu Chen, paumanhin. Ako ang nagkamali. Ako ang nagpadala sa paibig. Hindi ko inalam ang sitwasyon. Basta na lang ako nagbigay ng conclusion. Ako ang nagkamali. Hindi dapat dahil sa babaeng ito. Basta na lang kita sinaktan. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong magsabi kay Lord Feng Wang. Sabihin ng ilang magagandang salita. Hayaan mo akong manatili sa Phoenix Hall. Chen, ang 2 taong ito. Ano ang plano mong gawin sa kanila? Chu Chen, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pero nakikiusap ako sa'yo. Pagkatapos mo akong parusahan, patawarin mo na ako, pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong patayin. Lin Feifei, sobrang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang dahilan kung bakit tayo magkasama, ay dahil minahal kita noon. Ngayon, sa paningin ko, kahit isang langgam sa lupa. Mas mababa pa, parusa. May karapatan ka ba? Ano? Hindi, Chu Chen. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Chu Chen, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Chu Chen, itong si Lin Feifei, talagang kasalanan niya ito, kahit magkunwari pa siya ng 2 araw. Tapos na, tapos na, tapos na. Lahat ay tapos na. Chu Chen, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sabihin sa akin. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sabihin mo sa akin, Oy, hindi ba ito ang ating bagong kasal? Bakit siya nakahandusay dito? Tapos na ang kasal. Sun Hao. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang salarin, walang hiya ka. Kung hindi mo ako inakit. Tumahimik ka na, cute.
Ikaw mismo ang pabaya, hindi makapagpigil sa tukso. Tapos ako pa ang sinisisi mo. Nararapat lang na ikaw ay ni Chuchen. Pinalayas. Ninong, kayo na po. Tara na, gusto kong makita. Itong si Chuchen. Ano pa ang kaya niyang gawin? Tara na, gusto kong makita. Itong si Chuchen. Ano pa ang kaya niyang gawin? Ay, HMP. How kuya? Sino ito? Hindi mo ba alam? Kahit si Dakilang Pula na mula sa palasyo ng Phoenix. Ngayon ay nalasan na ni Chuchen. Sa kanyang mga panlilinlang. Siya, kaya ba niya? Lin Feifei, tumahimik ka. Ang taong ito, ay ang aking ninong. Ang pangalawang pinakamayaman sa mundo. Kakapasok ko lang mula kay Chuchen na iyon. Na cute pero pinalayas ako. Ang tao ng aking ninong. Ang nagligtas sa akin. Ang pangalawang pinakamayaman sa mundo. Sigurado ka ba? Na kaya niya, inaamin ko. Si Chuchen na iyon. Na cute, ay umalis na. Dahil napansin siya ng ganoong klaseng babaeng elite. Pero ano ngayon? Hindi naman ito. Ang kanyang sariling kakayahan. Sa harap ng tunay na kapital. At mga higanteng negosyante. Wala siyang halaga. HMP. Ang pagdating ng aking ninong ngayon. Ay para pabagsakin si Chuchen. Ay nako, ninong. Ninong, dumating ka na rin. Ninong, kailangan mo kaming ipaglaban. Si Chuchen na cute, ay nagiging mayabang. Dahil sa suporta ng ilang babae na nasa likod niya. Kaya nagiging suwail siya. Hindi lang niya kami ni Hauge ininsulto. Pati kayo, isang malaking tao. Hindi niya kayo pinapansin. Bukod pa rito, sinabi pa niya, ang pangalawa sa mundo. Ano ba ang halaga niyan? Ang kumpanya ni Chuchen. Masyadong mabilis ang pagtaas ng halaga. Nanganganib na ang aking posisyon. Ngayon, tamang-tama ang pagdating. Upang tapakan ang nakakainis na insekto. Kaibig-ibig, hindi ka pa ba sumusunod? Tingnan mo si Ninong, kung paano si Chuchen, at ang kanyang grupo ng mga kasamahan ay tinatapakan sa putik, para makita mo, kung ano ang tunay na kakayahan. Hauge. Mga kaibigan, kahit na ang inyong mga imbitasyon ay ipinadala ni Lin Feifei, ngunit kayo ay mga kaklase ko rin. Kaya gusto kong imbitahan kayo na sumama sa akin upang masaksihan ang kasal ngayong araw. Ay, sige, sige, sige. Ay, tama. Sabi ko nga, si Chuchen, napakagaling na tao. Ang kakayahan niya ay talagang pinakamataas na antas. Tama ba? Ha ha ha. Tama, Chuchen. Dati, kami ay naligaw ni Lin Feifei. Hindi ka naintindihan. Tayong lahat ay magkaklase. Siguradong mananatili kami. Binabati kita. Oo, oo, oo. Binabati kita, Chuchen. Nakawala ka na kay Lin Feifei, ang babaeng walang kwenta. At nakatagpo ka ng 3 tunay na diyosa ng paibig. Oo, 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 oo. Binabati kita. Tama, Chuchen. Itong 3 diyosa. Sino sa kanila ang gusto mong pakasalan? Ikasal. Oo nga, tama, tama. Hindi naman pwedeng. Lahat sila, di ba? Ha ha ha, ah. Ito. Talagang mahirap na tanong ito. Chuchen, espesyal akong nag-organisa para sa'yo. Ng isang konsyerto. Pakasalan mo ako. Kapag natapos na ang ating kasal, magkasama tayong aakyat sa pinakamaliwanag na entablado sa buong mundo. Wow, wow. Chuchen, kahit na, hindi pa tayo matagal na nagkakakilala. Pero sa totoo lang, matagal na kitang sinusubaybayan. Sa loob lamang ng 3 taon, napalago mo ang Tiansheng Group hanggang maging pangalawa ito sa buong mundo. Ang iyong talento sa negosyo ay tiyak na kayang talunin ng sinuman. Kung magsanib tayo ng puwersa, tiyak na matatalo natin ang lahat. Wow, talunin ang lahat, Chuchen. Ang pera at katanyagan, lahat ng iyon ay mga bagay lamang na panlabas. Ang tanging landas ng martial arts, ang siyang paraan upang paunlarin ang sarili. Ang pinakahuling layunin, sumama ka sa akin. Abutin natin ang rurok ng martial arts. Wow! Chuchen, pakasalan mo ako. Ay, ito. Medyo totoo nga ito. Mahirap pumili. Gusto mo ba o hindi? Ganito na lang kaya. Paparating na ang tatay ko. Hintayin natin na dumating ang lahat. Saka ako magdedesisyon. Ano sa tingin nyo? Siyempre, pwede.
Ang Tiansheng Group, ang engranding kasal ni Chairman Chu. Bakit hindi mo ako inimbita? Tumabi kayong lahat, tumabi, 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 tumabi. Mukhang maganda ang mood mo, Chairman Chu. Inarkila mo ang buong Crown Hotel para sa kasal mo. Ang engranding setup na ito sa buong Jiangcheng. Mukhang wala nang makakahanap ng pangalawa o pangatlo pa. Zhao Tianxiao, kung nandito ka para dumalo sa kasal ko, malugod kitang tinatanggap. Pero kung nandito ka para manggulo, pinapayuhan kitang umalis na agad. Baka mapahiya ka pa sa huli. Ikaw rin ang mapapahiya. Ikaw ang may kasalanan niyan. Chu Chen, napakawalang galang mo. Ang taong ito ay pangalawa sa listahan ng pinakamayayaman sa mundo. Sa ranggo, si Zhao Shufu Pangalawa, si Zhao Shufu. Chu Chen, tapos na ang magagandang araw mo. Huwag mong isipin na dahil may mga babaeng sumusuporta sa'yo, ay kaya mo nang maghari-harian sa harap ni Zhao Shufu. Wala kang kwenta, Lin Feifei. Ang mga hirap noon, nakalimutan niyo na ba? At naglakas loob pa kayong bumalik para manggulo. Alam mo ba kung sino ang tunay kong ama ngayon? Si Zhao Shufu mismo. Nakakatawa ito. Ang kapal ng mukha, kung saan-saan ka nalang naghahanap ng ama. Chu Chen, ngayong taon, ang Tiansheng Group mo ay umakyat na sa pangalawa sa buong mundo. Tama ba, Zhao Tianxiao? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretso. Wala akong oras makipagkwentuhan sa'yo. Sige, kung ganun, gawin na nating maikli ang usapan. Ang Huanyu Group ko ay hindi kayang tapatan ng isang bagitong tulad mo sa kahit anong paraan. Ibigay mo ang Tiansheng Group, ang kalahati ng shares nito, at hahayaan kitang magpatuloy. Kung hindi, gagawin kong ang kasal mo ngayon ay maging libing. Kung hindi, gagawin kong ngayong araw, ang kasal mo ay maging libing. Huanyu Group, dati itong naitaboy ng Tiansheng Group, ang grupong iyon. Diyos ko, kaya pala sinabi ni Chu Chen ngayon na siya ang pangalawa sa mundo sa mga pinuno ng negosyo. Akala ko'y pinapalabis niya lang. Hindi ko akalain na totoo pala. Kaya pala pati si Su Qingyu ay gustong mag-propose sa kanya. Pero, ang Huanyu Group ay matagal ng pangalawa sa mundo. Nasa posisyong iyon ng ilang dekada na. Kahit na naitaboy sila, ang kapital na naipon ni Zhao Tianxiao, hindi pa rin kayang pantayan ni Chu Chen. Oo, may punto ka. Dumating pa mismo si Zhao Shufu. Mukhang ito ay hindi titigil hanggat hindi tapos. Kabataan, ang hakbang mo ay masyadong malaki. Madaling magkamali sa mga plano. Ang punong mas mataas sa kagubatan ay tiyak na babagsak sa hangin. Ang Tiansheng Group mo ay masyadong mabilis ang paglawak. Ang bilis nito ay hindi komportable para sa akin. Nasira na nito ang mga patakaran ng laro at nagbabanta sa balanseng merkado ng kapital. Dumating ako ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay. May ilang posisyon na hindi para sa mga tulad mo na may mababaw na pundasyon bilang bagong yaman. May karapatang umupo. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Kasunduan sa paglipat ng pagmamayari ng mga shares. Ang 51% na kontrol mo sa Tiansheng. Ibigay mo ito sa akin ng walang bayad. Sa Huanyu Capital ko. Sa ganitong paraan, maaari kong pag-isipan. Nabigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Para sa natitirang bahagi ng buhay mo. Hindi ka magugutom o maghihirap. Ang pangalawa, maaari kang tumanggi. Kung ganoon, gagamitin ko ang lahat ng kontrolado kong mga resources, mga koneksyon, at kapangyarihan ng kapital. Simula sa sandaling ito, aatakihin ko ng todo ang Tiansheng. Gagawin kong bumagsak ang presyo ng mga shares nito. Papatayin ko ang tiwala ng mga kasosyo nito. Pupukawin ko ang mga iskandalo laban dito. Gusto kong makita mo mismo ang imperyo mong ipinagmamalaki, kung paano ito babagsak sa loob ng 24 na oras. Magkakawatak-watak. Pagkatapos, parang isang maliit na kawawang nilalang, mawawala ka sa mundong ito. Chu Chen, pumili ka. Ibibigay mo ba ng maayos ang kumpanya mo at magmakaawa para mabuhay? O maghintay ka sa akin, nadurugin kita at gawing wala kang matira? Tumanggi ka. At sisiguraduhin kong ang Huanyu Group mo, simula ngayon, sa mundo ng negosyo, pagkatanggal sa listahan. Chu Chen, ano ang ipinagyayabang mo? Ang Tiansheng ay pangalawa. Isa lang itong pagtataya ng halaga ng kumpanya. Ang kapital ng mundo ng aking ninong
Ang tunay na pangalawa sa pandaigdigang kabuoang lakas, na nasa pangalawang ranggo, ari-arian, koneksyon, kalaliman, mas higit sa iyo, Tian Sheng, parang pagapak sa isang langgam. May lakas pa kayong magsalita tungkol sa mundo. Maghintay ka na lang at magsisisi. Isang daliri lang ng aking ninong. Kayang itulak ka sa putik. Hayaan kang hindi na makabangon magpakailanman. Tama, Chu Chen. Akala mo ba dahil mayroon kang ilang magagandang babae na sumusuporta sa iyo, ay kaya mo nang hamanin si Zhao, ang pinakamayaman? Sa harapan niya, sasabihin ko sa iyo, sila, sa harapan ni Zhao, ang pinakamayaman. Wala silang halaga. Maghintay ka na lang. Tingnan mo ang mga diyosa mo. Paano sila magmumukhang parang mga cute na bata? Umalis ka, mga kabataan. Hindi alam ang kanilang lugar. Natural na mararanasan nila ang hirap. Dahil, kayo tatlo, ayaw magpaawat. Naprotektahan siya. Kaya. Ikaw ang mauuna. Nightingale, Zhao Tianxiao, anong gagawin mo? Ipagbigay alam. Sa lahat ng media na hawak namin. Plataporma, kasosyo, sponsor. Simula ngayon, iban sa buong internet. Ling Wei, ang laki ng yabang mo. Ang laki ng kakayahan mo. Ang dahilan, siya iyon. May kakulangan sa personal na moralidad. Pinaghihinala ang sangkot sa hindi patas na kompetisyon. Nakakasira sa imahe ng industriya. Gusto ko ang mga kanta niya. Wala ni isang kanta ang dapat mailabas. Gusto ko ang mga endorsement niya. Lahat ay dapat kanselahin. Gusto ko ang pangalan niya maging isang bawal na pangalan sa industriya ng aliwan. Gusto ko sa loob ng 24 na oras makita na mula sa pagiging reyna ng musika ay maging isang taong kinamumuhian ng lahat, parang daga sa kalsada. Oo. Ikaw, wala kang hiya, Chu Chen. Ngayon, alam mo na bang matakot? Ngayon, alam mo na bang matakot? Ha ha ha, takot. Hindi pa ako kailanman natakot. Wait. Ako ang dahilan ng nangyari na ito. Pananagutan kita. Hintayin nating matapos ang kasal. Hindi lang matatapos ang ban. Gagawin pa kitang nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, pinakasikat na reyna ng musika, Chu Chen. Totoo, napakakumpiyansa mo. Pero, ang kumpiyansa at kayabangan mo ay magdudulot lamang sa mga tao sa paligid mo. Lahat ng mga babae, nagdudulot ng lahat, nakapipinsalang sa kuna. Sinabi ko na, walang sino man ang makakagalaw. Ang babae ko. Hintayin ang lahat na dumating. Malalaman mo, nasaktan mo ang taong hindi mo dapat saktan sa buong buhay mo. Ang taong hindi mo dapat saktan. Tama, Zhao Tianxiao. Laging may mas magaling sa tao. Laging may mas mataas pa. Ang lakas mo. Hindi ito ikaw. Ang puhunan para sa iyong kawalang hiyaan. Ganun ba? Su Qingyu, reyna ng mundo ng negosyo. Sayang naman. Napakababaw ng pundasyon. Ipaalam ito. Lahat ng negosyo ng Huanyu Group, mga bangko na kapartner, agad na i-freeze. Ang lahat ng transaksyon sa Su Group, lahat ng daloy ng pondo, buong lakas na atake, ang presyo ng stock ng Su Group, kasabay nito, ikalat ang balita tungkol sa kanilang pangunahing proyekto, na may malaking panganib ng pandaraya sa pananalapi. Ayon sa panloob na impormasyon, gusto kong makita ang presyo ng stock ng Su Group bago magsara ang merkado ngayong araw. Bumagsak hanggang sa limitasyon. Zhao Tianxiao, ito ay masamang pag-atake sa negosyo. Paglabag sa mga patakaran ng merkado. So, bumalik ka na agad. Kapag masuli pa, tapos na talaga tayo. Panatilihin mo ang kontrol. Zhao Tianxiao, ikaw ang naguhukay ng sarili mong libingan. Ang taong naguhukay ng sariling libingan. Ikaw dapat, binigyan na kita ng pagkakataon. Sayang, ayaw mong magparaya. Kung ganoon, maghintay ka na lang. Zhao Tianxiao, kahit gaano ka pa kayaman, kaya mo ba akong kontrolin? Inuutusan kita. Ngayon din, agad mong itigil ang laban kay Qingyu at Ling Wei. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas ka ng bulwagang ito kahit isang hakbang. Inuutusan kita. Ngayon din, agad mong itigil ang laban kay Qingyu at Ling Wei. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas ka ng bulwagang ito kahit isang hakbang. Tama, si Qin Lan ay hindi negosyante at hindi rin artista. Hindi siya kailanman maaapektuhan ng impluwensya ni Zhao Tianxiao. Tungkol kay Qin Lan, huwag nang makipagtalo kay Zhao Tianxiao. Gamitin mo na agad ang kapangyarihan ng Phoenix Hall at itapon si Zhao Tianxiao palabas. Tama, narito si Lord Feng Wang. Itong si Zhao Tianxiao, kahit gaano pa siya kayabang, hindi siya makakalampas dito. HMPH. Itong si Zhao Tianxiao, mukhang hindi niya alam na si Lord Feng Wang ay isa sa mga humahanga kay Chu Chen. HMPH.
ang Qin War God Hall, ay kilala sa kanilang dakilang reputasyon. Haligi ng bansa. Sayang, kahit gaano kitalim ang espada, kapag naubusan ng supply, isa na lang itong tambak ng kalawang na bakal. Baka hindi mo pa alam, kapag nagbigay ako ng utos, sa ngalan ng pagsusuri ng budget, at pag-optimize ng mga mapagkukunan, pansamantalang ipagbabawal, ang pondo para sa Feng Dian. Lahat ng hindi pangunahing budget, kasabay nito, ang Huanyu Group, titigil sa pagbibigay sa Feng Dian ng anumang uri ng suporta mula sa pribadong sektor. Qin, ang Diyos ng digmaan, ang iyong Feng Dian, ang sweldo ng mga sundalo sa susunod na buwan, pati na rin ang gastos sa pag-aayos ng kagamitan. Sisipat ba iyon? Zhao Tianxiao, naglalaro ka ng apoy, binabantaan mo ang Feng Dian ko, kaya mo bang panindigan ang mga kahihinatnan? Ay nako, Feng Wang, ang Diyos ng digmaan, napakalalim ng iyong sinabi, isa lang akong sumusunod sa batas. Negosyante, ang ginagawa ko, ay tumutugon lang sa panawagan, para sa mas maayos na pamamahagi ng mga mapagkukunan. Saan nanggaling ang banta? Kung may sisihin mo ang sarili mo, dahil masyado kang nahumaling sa martial arts. Hanggang sa, kahit kaunting kaalaman sa negosyo at pananalapi, wala kang itinira para sa sarili mo, wala kang iniwan para sa sarili mo. Ha ha ha, Zhao Tianxiao, napakaduwag, walang kahihiyan. Salamat sa papuri, Chu Chen. Nakikita mo ba? Iyan ang inaasahan mong sandigan. Sa harap ng aking kapangyarihan, hindi sila makakalaban. Ang iyong imperyo ng negosyo, ang iyong mga babae, at ang iyong inaasahan, lahat ay, sa ilalim ng aking kagustuhan, magigiba. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pirmahan mo ang kontratang ito. Chu Chen, ito ang huli kong malaking pagkakataon para sa'yo. Lumuhad ka, at ang dokumentong ito, pirmahan mo ang kasunduan sa paglipat ng shares. At isa pa, gusto kong ang mga babaeng ito, ang mga babae mo, sa harap ng lahat, ay umamin mismo, na sila mismo ang nagkamali, na nagustuhan kanila ng walang dahilan. Gusto kong litin kanila, at ipagkanulo ka. Gusto ko rin na sabihin nila mismo, na ikaw, Chu Chen, hindi karapat dapat kahit magdala ng sapatos nila. Sa ganitong paraan lamang, papakawalan ko sila, bibigyan ko sila ng daan para mabuhay. Hayaan silang magpatuloy, kahit sa kahirapan. Mabuhay. Narinig mo ba? Kayong tatlong mabubuting tao. Bakit hindi pa kayo sumunod? Gawin ang sinabi ni Zhao, ang pinakamayaman. Bilisan ninyo. Ipaglay ninyo si Chu Chen para sa akin. Pagkatapos, putulin ang koneksyon ninyo sa kanya. Kung hindi, Su Qingyu, ang negosyo na pinaghirapan mong buuin, ay malapit ng mabangkarote. Magiging bangkarote na agad. Ling Wei, bukas, magiging isang taong kinamumuhian ng lahat, maliit na kaawa-awang nilalang. At si Qin Lan, ang mga tauhan mo, ay halos magutom na. Ha ha ha, Chu Chen, nakikita mo ba ito? Ito ang karma. Akala mo ba, na naging isang phoenix ka na? Sasabihin ko sa'yo, panaginip lang yan. Ikaw ay mananatiling nasa ilalim ng aking mga paa, isang maliit na kaawa-awang alipin. Ngayon, kahit ang huling inaasahan mo, ay tatalikuran ka na rin. Ahahaha, ang pakiramdam ng pagtaksilan ng taong pinakapinagkakatiwalaan mo, kumusta? Hindi ba pamilyar? Masakit, hindi ba? Mas masakit pa ba ito kaysa noong nalaman mong niloko kita ng 100 beses? Ahahaha, Chu Chen, sinasabi ko sa'yo, nararapat lang ito sa'yo. Mananatili ka na lang sa putik ng buhay. Hintayin mo na lang. Sila ay agad kang itatapon na parang basurang walang halaga. Itatapon ka nila. Ahahaha, ahahaha, ahahaha. Tatlo kayo. Kaunti na lang ang oras. Limitado ang pasensya ko. Ang tanong ay pipiliin ba na iligtas ang sarili at ang pundasyon ninyo at talikuran ng taong ito, o pipiliin ba na maglaho kasama siya? Ah, ito. Bakit napakalakas nito? Ano ang gagawin dito? Nakakatuwa, Chu Chen. Baliw ka ba? Anong oras na ba ito? Nakakatawa pa rin ba sa'yo? Kailangan pa bang sabihin? Baliw na talaga siya. Ngayon, maliban sa taong iyon, na nakatago bilang pinakamayaman sa mundo, na bilyonaryo, walang sino man ang makakagawa, na mailigtas siya. Sayang, ang taong nasa unang pwesto, na nakatagong pinakamayaman, kilala ko siya. Hindi naman siya apelyidong Chu. Huwag na kayong umasa sa kahit anong pag-asa. Inaamin ko, itong si Chu Chen.
ay talagang bata at may potensyal. Sayang, hindi siya marunong mag-adjust, hindi siya sapat na madiskarte. Kaya, sa huli, mapupunta siya sa kamay ko. Zhao Tianxiao, huwag kang magmayabang. Ang kakayahan ni Chu Chen ay mas malakas kaysa sa iniisip mo. Ang yabang mo ngayon. Mamaya, hindi ka ba natatakot magsisi? Tama, kahit kaya mong harangan. Sandali lang ako. Hanggat naririto si Chu Chen, hindi kanya papayagan na magpatuloy sa paggawa ng kalokohan. Zhao Tianxiao, kahit pa ikaw ay isa sa mga pinakamayayaman sa mundo, pangalawa sa pinakamayamang tao, bago gumawa ng kahit ano, hindi ka man lang nag-iimbestiga. Basta ka na lang kumikilos. Kahit matalo ka ngayon, nararapat lang sa'yo. Ganun ba? Kung ganun kayo kitigas ang ulo, samahan nyo na lang si Chu Chen sa hukay. Ang apat na yan, ipagbawal nyo lahat sa akin. Ha ha ha. Ipagbawal. Wei Wei, Qin Yu, Qin Lan, huwag kayong mag-alala. Hanggat naririto ako ngayon, si Zhao Tianxiao ay wala lang, parang hangin. Sinabi ko na, hanggat nandito ako, si Zhao Tianxiao ay wala lang. Chu Chen, malapit ka nang mamatay. Nagpapanggap ka pa rin. Ipinauubaya ko sa'yo. Ano ang gagamitin mo para lutusin ito? Ang Tiansheng mo. Sa harap ko, isa lang itong biro. Ang babae mo ay hindi na nga makaalis sa sarili niyang problema. Ikaw mismo ay hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya mong gawin. Magpatuloy ka sa pagpapanggap, Chu Chen. Ang kalmado mong itsura. Para kanino mo yan ipinapakita? Sa lublog mo, takot ka na, hindi ba? Nanginginig na ba ang mga tuhod mo? Huwag ka nang magpanggap na matatag. Lumuhad ka na at magmakaawa. Parang isang munting kaibig-ibig. Gumapang ka papunta rito. Dilaan mo ang talampakan ng sapatos ni Zhao Shufu. Ito ang huli mong hantungan. Oo nga, ang munting kaibig-ibig ay talagang munting kaibig-ibig. Bukod sa pagpapanggap at pag-asa sa mga babae, ano pa ba ang kaya mong gawin? Isang daliri lang ng ninong ko. Kayang durugin ka ng 100 beses. Ikaw ang maglutas. Lutesin, kalokohan. Akala mo hawak mo na ang opinyon ng publiko. Kontrolado mo na ang pondo. Na-freeze mo na ang budget. At magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Pwede mo akong gawin. Pwede mong bastyusan ang babae ni Chu Chen. Pwede mo akong pilitin na yumuko. Ang tula ka sa balon ay hindi kayang unawain ang karagatan. Ang kulisap ng tag-init ay hindi kayang unawain ang yelo. Ang sinasabi ninyo na, pangalawa sa kabuuang lakas. Sa paningin ko, wala itong halaga. Isa lang itong malaking bula. Hindi ko na nga kailangang kumilos ng personal. Mamaya, luluhod ka sa harapan ko para sa lahat ng ginawa mo at magsisi. Kaya bang, gusto ko talagang makita kung ano pa ang natitira mong alas. Kung iniisip mong gamitin ang pangalan ng taong nasa pandaigdigang ranggo bilang unang nakatagong pinakamayaman sa mundo, pinapayuhan kita na itigil na ang ilusyon mong iyan. Zhao Tianxiao, talaga bang ganito kataas ang kumpiyansa mo? Siyempre naman, dahil ang taong iyon na unang pinakamayaman sa mundo ay ang aking ama. Ang pinakamayaman sa mundo. Ano? Chu Chen, alam mo na ngayon, hindi ba? Kung bakit nagawa kong sa ganitong kaikling panahon, patahimikin ang 3 babaeng kasama mo at ipagbawal sila. Ganun ba? Kailan ko sinabi na ang sinasabi ninyong unang pinakamayaman ay ang aking sandigan? Tama, pinaalala mo nga sa akin. Mas mabuti pang hayaan mong ang tatay ko ang magturo sa iyo ng leksyon. Mas mabuti pang ang tatay mo na lang ang personal na magturo sa iyo ng leksyon. Itong anak na walang pakundangan. Chu, nagkukunwari ka pa rin ba? Kung kaya mong tawagan ngayon ang telepono ng taong iyon, magpapalit ako ng apelyido at gagayahin kita. Sinabi ko na hindi ko tatanggapin ang ganitong klaseng anak. Ikaw, mas mabuti pang sumama ka na lang sa iyong tunay na ama. Hello, si Zhao Lao ito. Chu Xiao, paano ka nagkaroon ng oras para tumawag sa isang matandang tulad ko? Ang pinuno ba ng pamilya Chu ay may ipapagawa? Tunay na boses ito ng tatay ko. Paano ito posible? Pangalawa sa listahan ng pinakamayayaman sa mundo, napakalakas at makapangyarihan. Ang ama ni Zhao Tianxiao, tinatawag si Chu Chen na Chu Xiao. Ninong, baka mali ang narinig mo. Ang iyong ama, paano niya tatawagin si Chu Chen bilang Chu Xiao? At napakagalang pa niya. Tumahimik ka. Noong bata pa ang tatay ko, nasugatan ang kanyang lalamunan. Kaya ganito ang kanyang boses. Alam kong hindi pangkaraniwan si Chu Chen, pero hindi ko inakala na ang kanyang posisyon ay napakataas. Sa isang nakagugulat na antas, ang ama ni Zhao Tianxiao, ang sinasabing alamat na hindi nakikialam sa mga bagay-bagay. Ang Diyos ng pananalapi na umatras sa likod ng entablado, ay napakagalang kay Chu Chen. Kinilala sa buong mundo.
Bilang isang alamat na ama ng pananalapi, ay sumusunod sa bawat salita ni Chu Chen. Ang lalaking napili ko, talagang hindi niya ako binaygo. Diyos ko, ang chismis ngayong araw, ay sobrang nakakatuwa. Hindi ko akalain, na si Chu Chen ay may ganito kalaking impluensya. Ngayon sina Sun Hao at Lin Feifei, pati na rin si Zhao Tianxiao, ay tapos na talaga. Ginoong Zhao, nasa Crown Hotel ako ngayon sa Jiangcheng Crown Hotel. Ang anak mong si Zhao Tian, ay kasama ang kanyang mga tauhan. Ilang mga cute na tauhan. At pinipilit akong lumuhad dito. Gusto pa niyang kunin ang Tiansheng Group mula sa akin. Pati na rin ang babae ko. At hayagang late at ipagkanulo ako. Ano ang masasabi mo sa bagay na ito? Paano ito dapat ayusin? Ginoong Zhao, ang pinakamayaman. Bakit hindi ka nagsasalita? Siguradong peke ang lahat ng ito. Si Chu Chen, siya. Paano niya makikilala? Ang iyong ama. Hindi ito maaaring totoo. Chu Chen, ikaw ba'y sinasadya maghanap ng taong gagayahin? Ganun ba? Bakit hindi ikaw mismo ang makipag-usap sa iyong ama ng maayos? Tingnan kung totoo nga ba. Zhao Tianxiao, ama, ikaw nga ba talaga? Alam mo pa rin na ako ito. Kahit ang boses ko, matagal na, bago mo pa narinig. Mukhang, matagal ka nang nasa taas. At lumulutang na, tama ba? Hindi, ama. Hindi ba ikaw ang pinakamayaman sa mundo? Ang pinakamayaman, matatakot, kay Chu Chen na ito, bagong bituin ng negosyo. Ikaw, ang cute mo. Hindi ko ba nasabi sa'yo, ang tunay na malalakas, ay hindi karaniwang tao, na maaaring makasalamuha, lalo na ang ilan. Nakakatakot na mga nakatagong pamilya. Sa pagitan ng kanilang mga daliri, ang kaunting enerhiya na lumalabas, ay sapat na upang, ang buong listahan ng mayayaman, ay mapalitan ng ibang tao. Ano? Ikaw ba'y galing sa nakatagong mayamang pamilya? Kaya pala, nagawa mong sa loob ng 3 taon, ang kumpanya ay umabot sa pangalawa sa mundo. Kaya pala ikaw ay ganito, walang takot, nakatagong mayamang pamilya. Paano nangyari ito? Tao, Tianxiao, inuutusan kita. Ngayon din, agad-agad, gamitin ang lahat ng pondo ng huwanyo, kahit anong halaga ang kailangan. Ibalik ang reputasyon ni Ginang Lin Wei, lahat ng kanyang dangal at mga pakikipagtulungan. Bayaran siya ng 10 beses ng kanyang nawala. Sino mang maglakaslog na iban siya, ay kalaban ng huwanyo, at kalaban ko rin. At isa pa, agad na tanggalin ang lahat ng pagharang sa subgroup, lahat ng blockade at pag-atake. Mag-invest ng doble sa pondo, para patatagin ang presyo ng stock. Kung ang subgroup ay magdusa ng kahit kaunting pagkawala, ikaw ang magbabayad ng 10 beses nito, at ibalik ang lahat ng pondo ng Feng Dian, budget at sponsorship. Hindi, dagdagan pa ng 3 beses. Sa pangalan ko mismo, mag-donate. Sino mang maglakaslog na galawin ang pondo ng Feng Dian, ay gumagalaw sa pundasyon ng pamilya Zhao. Walang patawad, papatayin. Narinig niyo ba lahat? 3 minuto. Kung magagawa ng maayos, gawin mo. Kung hindi magagawa ng maayos, huwag mo na lang gawin. Bilisan mo. Sundin ang sinabi ng tatay ko kanina. Agad na kumilos. Pero, Mr. Zhao, madaling iban ito. Pero mahirap ibalik. 3 minuto. Talagang hindi sapat. Chu Xiao, alam ko na nagkamali ako. Nakikiusap ako sa inyo. Bigyan niyo pa ako ng ilang minuto. Ilang minuto lang. Sinabi ko na, ang 3 minuto ay 3 minuto. May natitira pang 2 minuto ngayon. Zhao Tianxiao, 2 minuto. Kung sa loob ng 2 minuto, hindi mo mapapalugod si Chu Xiao. Kung hindi siya masisiyahan, maghintay ka na lang na kunin ko ang bangkay mo. Chu, bulag ang mata ko na parang aso. May mata ako pero bulag. Karapat dapat akong mamatay ng libu-libong beses. Nakikiusap ako, maawa ka. Patawarin mo ang buhay ng tatay ko. Ang pangalawa sa pinakamalaking buwaya sa mundo, ay lumuhad sa harap ni Chu Chen. Parang asong nawalan ng amo. Lumuhad at nagmakaawa. Sa totoo lang, si Sun Hao pa rin. Ang may kagagawan ay sina Sun Hao at Lin Feifei. Sun Hao, hindi ba sinabi mo sa akin, si Chu Chen ay umasa sa 3 babae, para makamit ang tagumpay niya ngayon. Niloko mo ako, papatayin kita. Nagsinungaling ka sa akin, ginulo kita, ninong. Hindi ko siya ninong, ito ay si Lin Feifei, ninong, pinilit niya ako. Maliit na cutie. Pareho kayong pumunta sa pangatlo.
Tama na. Zhao Tianxiao. Lumipas ang 3 minuto. Pati yung mga ginawa mo, ni hindi nila kaya ang gulo. Pangkalahatang grupo. Hindi mo na kayang pangasiwaan ito. Oo. Zhu Xiao. Nakikita ko. Ako agad. Pagbibitiw sa Huanyu Group. Lahat ng posisyon. Mula ngayon, ang Universal Group. Sa iyo ito. Ako. Ako ang iyong aso. Vivi. Saigetsu. Shinlan. Ang global group na ito. Lahat ng asset. Upang makabawi sa iyong mga pagkalugi. Sapat na ba iyon? Iyon ay nagkakahalaga ng trilyon. Mali. Trilyon. Diyos ko. Salamat kay Lin Feifei. Hindi siya nagpakasal kay Chu Chen. Kung hindi, maaaring gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para mambuli ng iba. Saan ito naanod? Lin Feifei. Ito ay isang napakalaking kayamanan. Kaya lang, ipinasa sa iba. Trilyon. Ganyan niya sinisira ang sarili niya. Deserve nila ito. Ibig sabihin, si Chu Chen ay napakabuti sa kanya noon. Ang mga designer na handbag at cosmetics lang ang kailangan mo. Kahit trabaho, nakaayos na ang lahat para sa kanya. Pero ayos lang siya. Mababaw na eye sockets. Tumakas siya kasama ang isang playboy. Lin Feifei. Tulala ka ngayon, di ba? Ang napakaraming kayamanan na ito. Hindi mo ito mahuli. Tinulungan pa nila ang iba na sit-in sila habang sila ay nakababa. Iyan ay hindi ka panipani walang hanggal. Umalis ka dito. Kuya Chen, nagkamali ako. Umalis ka dito. Huwag saktan ang mga mata ni Chu Chen. Ngayon alam ko nang nagsisisi ako. Gabi na. Nasaan ang iyong Hauge at Jiage? Hanapin mo sila. Security guard. Pigilan mo siya para sa akin. Huwag hayaang mapalapit siya kay Chu Chen. Shenge. Kuya Chen, mahal kita. Mahal na mahal kita. Nakulam ako kanina. Kuya Chen, pakiusap. Tignan mo ako. Chu Chen. 3 na itong mga Diyosa. Nandito na lahat. Alin ang pipiliin mo? Kapag ikaw ang nobya. Oo. Mabilis na pagpili ni Chu Chen. Hindi na kami makapaghintay. Malapit na nating masaksihan ang kasal ng siglo. Oo. Oh mahal. Ito ay talagang isang mahirap na pagpipilian. Napakagaling nilang lahat. Chu Chen, ang dot ko. Ito ay ang buong So Group at ang aking damdamin. Piliin mo ako. Hindi ka magsisisi. Hinalikan talaga siya ni Chairman So. Ito ay nagkakahalaga ito. Personal siyang hinalikan ng nagyayelong babaeng CEO. Napakaswerte ni Chu Chen. Ate Qingyu, nanloloko ka. Chu Chen, ang aking pagkanta at entablado, namumulaklak lamang para sa iyo. Piliin mo ako. Hayaan ang buong mundo. Saksihan ang ating pagmamahalan. Reyna, nangungunang mga awit na si Ling Wei. Masigasig na halik sa publiko. Idol ko. Sobrang sweet, Chu Chen sa kanyang nakaraang buhay. Nailigtas ba nila ang kalawakan? Chu Chen, hindi mo ito magagawa sa akin. Chu Chen, nguso, ano ang halik at yakap? Chu Chen, ngayon, tapusin ang aming kasal. Paso, maghintay hanggang ang hilaw na bigas ay maluto sa lutong bigas. Tingnan natin kung paano nila ako pinagtatalunan. Shinlan, hindi ba ito masyadong mabilis? Shinlan, bitawan mo ang kamay ko. Anong ginagawa mo? Okay. Mukhang sinuswerte ang anak ko sa mga babae. Walang paraan para pigilan ito. Tatlo, tumigil sa pagtatalo. Magtalo pa tayo. Ang tanga kong anak, puputukin niyo ito. Tatlo, tumigil sa pagtatalo. Magtalo pa tayo. Ang tanga kong anak,
ikaw ay halos nasa tuktok ng iyong laro. Nalaglag ito. Ha ha ha. Tatay, Tiyo Chu. Puno ng pamilya Chu. Siya si Zhao Tianxiao, yung kausap ko. Nakatagong pamilya. Pinuno ng pamilya Chu. Nakatagong pamilya. Siya yun. Ang araw na ito ay tunay na isang karanasan sa pagbubukas ng mata. Xiao Chen. Hindi masama. Higit pa sa iyong ama. Noon, napakalakas niya. Ha ha ha. Ang porma sayo na ito. Malaki na. 3. Ano ang ibig sabihin nito? Nakita ni Uncle. Lahat sila ay mga babae na 1 in a million. Gayunpaman, itong huling pagpipilian. Kailangan pa kita. Tingnan mo ang ibig sabihin ng anak ko. Xiao Chen. Magsalita. Ti sa puso mo. Sino mas gusto mo? O kaya naman, malaki ang puso mo. Iba pang mga ideya. Pipili ako. Piliin kung sino. Siya. Ako dapat ang napili. Akin silang lahat. Akin silang lahat. Chu Chen. Bakit? Invisible. Ang posisyon ni Su Qingyu ay akin. Ang halik ni Ling Wei ay akin din. Kay Qin Lan. Akin din ang bridal chamber ni Qin Lan. Akin silang lahat. Bakit? Ako ito. Ako mismo ang nagtapon nito. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Alisin mo siya. Hindi. Chu Chen. Chu Chen. Ikaw ang aking simp. Ikaw ang aking simp. Xiao Chen, huwag ma-pressure. Magsalita ng matapang. Kahit sinong piliin mo. Sinusuportahan ito ni tatay. Tiyak. 3 pamangkin. Lahat sila ay mahusay. Kung negosyo ni tatay. Saigetsu. Qin Lan. Ako. Pipili ako. Pipili ako. Oh, Chu Chen. Sino sa inyo ang pipili sa akin? Sister Qingyu. Lanlan pa rin. Sabihin mo dali. 3 taong nangangailangan. Oo, ano ang pinagtatawanan mo? Kung lalaki ka, magmadali ka at pumili. Urgent. Magsalita ka. Pipili ako. Pipili ako. Hindi rin ako pipili. Ha? Hindi rin ako pipili. Ano? Bakit naman? Bakit hindi pumili ng isang taong napakahusay? Chu Chen, sa tingin mo, kaming 3, hindi sapat na mabuti. Oo, hindi ba ako sapat na malakas? Oo, Chu Chen, bakit naman? Wala sa kanila ang tao. Napakagaling ninyong lahat. Ikaw, higit sa anumang nakita ko. Ang mga babae ay dapat lahat ay mahusay. Pero ngayon, masyadong maikli ang panahon nating magkakilala. Pipili na lang ako ng isa, para sa 2 pa. Ang lahat ay ganap na pinsala. Kaya sa tingin ko, pagkatapos ng 1 taon nating pagsasama, sa oras na iyon, magdedesisyon tayo mamaya. Ano sa tingin mo? Naisip ko. So ayaw mo sa amin. Anong masama dun? Sumasang-ayon ako. Wala akong tutol. Dahil iyon ang kaso. Mahal na mga mag-aaral. Ang kasal ko, si Chu Chen. Maaaring maantala ito ng 1 taon. Pagkatapos lamang ito ay maaaring gaganapin. Sandali lang. Qin Lan. Anong mali? Naiintindihan ko ang ibig sabihin ng Qin Lan. Gusto niyang sabihin, dahil nabook na ang hotel, hayaan ang lahat na dumating para sa wala. Hindi rin magandang ideya iyon. Oo, since nandito na lahat, mas maganda yun. Kukunin namin ang kasal na ito.
Ibahin natin ito sa ating tatlo. Ang pista kung saan ginawa ang mga panata. Napakahusay. Dahil iyon ang kaso, hayaan na natin. Masiyahan sa pag-inom. Party tayo. Naway layuan ang lahat, hamak na lalaki at hamak na babae. Maghanap ng tunay na pag-ibig.